Asawa, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng pera. Chin Hao, huwag kang magpanggap na mahirap sa akin. Ang regalo para sa anniversary natin noong nakaraang buwan, hindi mo pa binibili para sa akin. Asawa, na-ospital ang nanay natin ngayon dahil sa cancer. Kailangan kong mag-ipon ng pera para sa pagpapagamot niya. Chin Hao, huwag mong sabihing nanay natin. Nanay mo yan. Isang lalaki, humihingi ng pera sa asawa. Walang hiya. Nakakasuka, nakakadiri. Nakakasuka, nakakadiri. Humihingi pa ng pera sa asawa. Walang hiya. Asawa, pakiusap, nakikiusap ako. Ibigay mo muna sa akin ang sahod ko noong nakaraang buwan. Kahit pahiramin mo na lang ako. Bayaran ko muna ang hospital bill ng nanay natin. Tapos mag-iisip tayo ng paraan. Pwede ba? Anong sahod mo? Chin Hao, sasabihin ko sa'yo, huwag kang magsamantala. Ang regalo para sa anniversary natin noong nakaraang buwan. Hindi mo binili. Okay lang. Ang pera ng pamilya natin ay nakalaan para sa kapatid kong lalaki. Para sa bigay kaya. Bigay kaya. Tama. Bukod sa bigay kaya, may pera pa para sa bahay, para sa renovation. At kailangan din ng kotse, Oy Chin Hao. Buti na lang nagkasakit ang nanay mo. Kasi ang matandang iyon, hindi na rin tatagal ng ilang taon. Bilisan mo, ibenta mo na ang lumang bahay nyo. Bukas, bibili na ng kotse para sa kapatid ko. Hindi, asawa, hindi pwede. Ang bahay na iyon ay iniwan ng tatay ko para sa nanay ko. Huwag mong ibenta. Kung ibenta mo, saan titira ang nanay ko? Yang Tingting, ang asawang nilagado ng isang taon para sa sarili niya kapatid ay gusto kong patayin. Saan titira ang nanay mo? Wala akong pakialam. Buti na lang nitong mga nakaraang taon, hindi ko hinayaan ang lalaking ito na hawakan ako, kundi malalaman niya ang tungkol sa akin at kay Ma Xiao. Magkakaproblema. Yang Tingting, kung may susunod na buhay, tiyak na hindi kita pakakawalan. Esensya ng langit, esensya ng lupa, esensya ng Diyos, esensya ng multo, tulungan ang aking katawan. Lahat ng butas ay maging espiritual gising. Ito. Oy, Kuya, ano ba yan? Baliw ka ba? Hindi ba ito? Ang malaking gulong na ito. Ako lang ba ang nakakakita? Bo. Bato maging ginto. Kung makuha ko ito, magiging parang Diyos ba ako? Gawing ginto ang bato, edi sobrang yaman ko na. 3 kaluluwa at 7 espiritu. Maging bata muli. Patayin ang mga multo at demonyo. Galing sa libong espiritu Chin Hao. Ginamit ko ang aking daang taong pagsasanay. Bumalik mula sa nakaraan. Mababago ba nito ang ating kapalaran? Nasa iyo na ito, tandaan mo, ang gintong gulong, minsan lang ito magamit bawat araw. Sino? Sino ang nagsasalita? Minsan lang ito magamit bawat araw. Bahala na. Kung may benepisyo, hindi ka tao, kung hindi mo kukunin. Iikot ko na. Kupon ng superpower. Ano to? karanasang Super 1. Na-activate ang feature ng paghuhula ng hinaharap. Epektibo sa loob ng 1 minuto. Paghuhula ng hinaharap. Pag-alam sa hinaharap. Ito ang mangyayari. Oy, Manong Oy, ingat. Anong ginagawa mo, binata? Lolo, okay lang kayo? Ayos lang ako. Salamat, binata. Kayong dalawa, may problema ba? Naghahanap ka ng gulo? Hindi mo ba alam kung magkano ang kotse ko? Oy, makatuwiran ka ba? Kung hindi kita pinigilan, nakabangga ka ng tao. Alam mo ba? Ay nako, akala ko kung sino. Si Chin Hao pala. Bakit? Hindi mo na kayang mag-deliver? May dala ka pang matanda? Namemiki ka ng aksidente? Yuan Xue, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Nag-iimbento ba ako? Matagal nang sinabi sa akin ni Tingting. Nagkasakit ang nanay mo, kaya nandito ka para maningil ng pera.
Hindi ako tanga. Dahil sa iyo nasira ang sasakyan ko. Bayaran mo na ako. Kulang sa 500,000 hintayin mo na mapunta sa kulungan. Ako ang nangingikil? Ikaw ang nangingikil dito. Nangingikil sa'yo, oo. Ano naman kung nangingikil ako sa'yo? Wala kang pera. Wala kang kapangyarihan. At ikaw, matandang ito. Kung gusto mong mamatay, tumalon ka sa gusali. Huwag mo akong ipahiya sa kalsada. Nagmamatay-matay. Malas. Hoy, Ginoo. Pinalo mo ako? Hindi mo ba alam kung sino ako? Sino ka ba? Mahalaga ba? Ang tapang ninyo. Hintayin ninyo ako. Lolo, mas mabuti pang umalis ka na. Kilala ko ang asawa niya. Taga Tiancheng Group siya. May impluensya. Ngayon natatakot ka na. Huli na. Gustong umalis? Wala kang pagkakataon. Tiancheng Group. Mahal, dumating ka na sa wakas. Tingnan mo, sila dalawa, nagkalat ng scam. Tingnan mo oh, sinira nila ang sasakyan na binili mo para sa akin. Sino ang nangapi sa babae ko? Hahanapin. Cheng Cheng Chairman Cheng. Chairman Cheng. Chairman Cheng. Chairman Cheng. Ikaw ba ang gusto turuan ako ng leksyon? Hindi po. Hindi po. Hindi kita nakilala kanina. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Mahal, sinaktan mo ako. Papatayin kita. Nangahas kang galitin ang chairman ng Tiancheng Group, ang amo ko. Papatayin kitang panggulo ka. Itong matanda ay ang numero 1 sa Haicheng, ang chairman ng Tiancheng Group na nagkakahalaga ng bilyon. Itong babae hindi lang ako muntik na masagasaan, kundi pinapaluhod pa ang tagapagligtas ko at pinagbayad ng pera. Sa tingin ko, ang tagapamahala ng grupo ng Tiancheng ay wala na sa puwesto. Hindi po. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Uuwi ako at hihiwalay sa babaeng ito. Lumayas ka na. Alis. Tara na. Dito. Binata, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, mamatay na ang matanda kong ito. Lolo, mabuti naman at okay kayo. Aalis na po ako. Binata, ikaw ang tagapagligtas ko. May apo akong babae. Nagpasya ako na ipakasal siya sa iyo. Ano sa tingin mo? Lolo, huwag kayong magbiro. May asawa na ako at nasa ospital pa ang nanay ko. Mag-ingat po kayo. Aalis na po ako. Oy! Ang bilis ng binatang ito. Hoy! Apo? Iimbestigahan mo para sa akin ang isang tao, Lolo. Para sa iyo. May napakasal ako para sa iyo. Nanay, huwag kang mag-alala. Makukuha ko talaga ang pera. Karanasan sa Super Lakas 2. Simula na ng karanasan sa pagbabasa ng isip. Bisa sa loob ng 24 oras. Pagbabasa ng isip. May pera ang matanda para magpa-ospital. Walang pera para bilhan ako ng kotse. Ikaw pa, karapat-dapat kang maging nanay ng ate ko? Nanay, di naman natatagal ang buhay mo. Ibenta na ang lumang bahay para mapalitan ng kotse ang kapatid kong lalaki. Pwede ba? Hindi pwedeng pumirma. Hindi pwedeng pumirma. Matanda, huwag kang magpanggap na hindi mo gusto. Kung hindi ka pipirma, marami akong paraan para pumirma ka. Nanay, isa lang naman itong lumang bahay, di ba? Sa oras na iyon, lumipat ka sa inuupahang bahay ni Chin Hao. Mas madali para sa kanya na alagaan ka. Ting-ting, ang bahay na iyon ay iniwan ng matanda. Hindi pwedeng ibenta. Matanda, huwag mong subukan ang pasensya ko. Pirmahan na ang matandang ito. Tigil! Ma. Yang Ting Ting,
Hinahampas mo ang nanay ko? Chinhao, dapat ingatan mo ang sinasabi mo. Hindi ko naman hinampas ang nanay mo. Siya mismo ang malamya. Kaya nasugatan ang daliri niya. Oy, bayaw! Ay, dumating ka na sa wakas. Si tita kanina, gustong ilipat sa akin ang bahay. Kahit ayaw ko, wala akong magawa. Tingnan mo ito, ang gulo. Ano ang sinabi mo? Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Pero ayos na rin. Si tita ay matanda na. Sa inuupahan mong bahay, siksikan na lang. Ikaw na ang mag-alaga. Mas makakampante. Hindi, Xiao Hao. Hindi ganyan. Tita, nandito si Bayaw. Huwag kang mag-imbento. Kung magkamali ka ng sasabihin, makakaapekto sa relasyon ng bayaw ko at ng ate ko. Paano kung maghiwalay sila? Bayaw, sobrang excited si tita. Nagdadrama lang. Huwag mong pansinin. Tingnan mo ito. Kung walang problema, pirmahan mo. O kaya, mark na lang. Pirmahan mo na. Basta pumirma ka, makakabili na ako ng bagong sasakyan. Pagkatapos, ipagdidiborsyo ko kayo ni ate. Ikasal kay Ma Xiao. Kikita na naman ako. Ano ang sinabi mo kanina? Sabi ko, pumirma ka lang. Wala ka nang kailangan pang intindihin. Pirma. Pirma. Pirma? Pirma mo ang tatay mo. Boses sa isip? Narinig ko ang boses sa isip. Chinhao, unitin mo ang kasunduan. Ang tapang mo. Magre-rebelde ka ba? Oo, lalaban. Yang Xiao Zhuang, tatanungin kita. Sino si Ma Xiao? Ma Xiao. Bakit mo ako tinitingnan? Paano ko malalaman kung sino si Ma Xiao? Paano nalaman ng taong ito si Ma Xiao? Ang pagtataksil ko sa kanya, nabulgar na? Yang Tingting, niloko mo ako? Yang Tingting, niloloko mo ba ako? Paano naman? Wala po. Kuya, anong sinasabi mo? Para lang sa isang lumang bahay, pinagbibintangan mo pa ang kapatid ko na may iba. Hindi ka ba natatakot na hiwalayan ka niya? Hiwalay? Oo. Hiwalayan mo na. Alam kong mahal mo ang kapatid ko. Sige, kalimutan na natin ang nangyari ngayon. Ibenta mo na ang bahay ni Tia. Kailangan ko na ng bagong sasakyan. Sasakyan? Ibenta ang bahay? Yang Xiao Zhuang, ibinenta mo ang bahay ng nanay ko para sa retirement, para bilhan ka ng kotse? Baliw ka na ba? Chinhao! Sinaktan mo ako! Chinhao, nababaliw ka na. Sinaktan mo ang kapatid ko? Sige. Kinhao, kung hindi kita hiwalayan ngayon, hindi na ako magpapakita sa iyo. Si, hiwalay. Ngayon, sinong hindi makikipaghiwalay ay hindi tao. Chinhao, anong sinabi mo? Chinhao, baliw ka! Hihiwalayan mo ang kapatid ko? Hindi ba kayo araw-araw nagbabanggit ng hiwalayan? Ngayon, hiwalayan na agad. Naku, napuno na siya. Kung hihiwalayan niya ang kapatid ko, hindi na ako makakakuha ng kotse. Anong problema ng batang ito? Hindi na siya nakikinig sa akin? Bahala na. Pag nakuha ko na ang bahay, iiwanan ko na siya. Handang pakasalan ako ni Master Ma. Yang Tingting, akala mo hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo? Ibenta ang bahay ng nanay ko para sa retirement, para tulungan ang kapatid mo? Naisip mo yan? Ngayon, sa pagitan nating dalawa, dapat tayong maghiwalay. Chinhao, talaga bang magdi-divorce ka sa ate ko? Kung hindi mo ibabalik sa akin ang bahay ni tita, papatayin ko ang buong pamilya mo. Ate! Ang sakit, ate! Chinhao, pinalo mo ang kapatid ko? Makikipag-away ako sa iyo. Ate, Chinhao, pinalo mo ako? Oo, pinalo kita. Yang Tingting, nitong mga nakaraang taon, matagal na kitang pinagtitiyagaan. Buong puso kitang minahal. Pero niloloko mo ako sa iba. Ito ay kawalan ng katapatan. Para sa kapatid mo, gusto mong ibenta ang bahay ng nanay ko na para sa kanyang pagtanda, ito ay kawalan ng pagkatao. Alam mong hindi pa gumagaling ang nanay ko, pinipilit mo siyang lumabas ng ospital. Bilang asawa, ito ay kawalan ng paggalang. Mahal, mali ako. Pasensya na. Ikaw ang mali. Ngayon mo lang nalaman na mali ka? Tulad mong walang katapatan, walang pagkatao, at walang paggalang na nabubulok na bulaklak. May kapal ka pang mukha na sa harap ko at ng nanay ko, sumigaw-sigaw at mag-utos? Karapat-dapat ka ba? Ngayon, kailangan kong hiwalayan ka. Ma Xiao.
Masyaw, dumating ka na sa wakas. Ito ang gustong pumatay sa kapatid ko. Ay, Maget. Tingnan mo. Sinira na niya ang mukha ng tao. Huwag kang matakot, mahal. Nandito ang asawa mo, Xiao Hao, nanay. anong nangyayari? Matandang walang kwenta. Hindi mo pa ba naiintindihan? Matagal nang niloko ng ate ko si Chin Hao. Siya ay isang lalaking pinagtataksilan. Alam ba ni Chin Hao kung sino ang bayaw ko? Ma Xiaojie. Ang panganay ng pamilya, Ma. Milyonaryo siya. Xiao Zhuang, turuan mo siya ng leksyon. Isa siyang walang kwenta. Tinatapang ako. Xiao Zhuang, saluhin mo. Kung paano kanya sinaktan kanina, gantihan mo. Kung maglaban siya, tatawag ako ng tao, putulin ang braso at binti ng nanay niya. Huwag makipag-away. Xiao Hao, hindi mo sila matatalo. Chin Hao, hindi ka naastig? Hindi ka ba dati mayabang? Tara, sige, ipagpatuloy mo. Ay naku, mukhang hindi ka pa rin nasisiyahan. Sige, halika. Tatan mo ko. Nakita mo na dumating si Ma Xiao. Sabihin ko sa'yo, Tingting, bakit pumili ka ng ganito? Walang kwenta, sinaktan ka, pero duwag ka pa rin. Baka naman, duwar din ka rin sa kama? Hey, Ma Xiao. Hindi siya kasing galing mo. At saka, hindi ko siya hinayaang humawak sa akin. Ikaw ang unang lalaki ko. Hahaha. Narinig mo ba? Ikaw ay isang talunan. Chin Hao, ikaw ay nangahas na saktan ako? Yang Tingting, yang Xiao Zhuang, hindi pa nyo alam, di ba? Ang ako ngayon ay hindi na ang ako noon. Kahit na hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari sa Golden Wheel, kung ano ang maidudulot nito sa akin. Ngunit ako, Chin Hao, ngayon ay sumumpa. Ako, Chin Hao, mula ngayon ay hindi na ako magpapagulpi-gulpi. Ma, tingnan mo siya. Nakakatakot na siya sa iba. Isang bulok na isda at hipon, nabasa lang ng tubig dagat, ay nagpapanggap ng seafood. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Kung hindi, ang pangalan kong Ma Xiaojie ay isusulat ng pabaliktad. Huwag! Huwag, pakiusap. Gusto ko lang makita kung sino ang mga api sa aking lalaki. Siya, Saan galing ang babaeng ito? Ang ganda naman. Cheng Yuwei, ang panganay na dalaga ng pamilya Cheng. Ang lalaki mo? Tama ang lalaki ko. Ikaw ang asawa ni Chin Hao, Yang Tingting. Tama. Pero malapit na, hindi na. Malapit na akong makipaghiwalay sa kanya. Ang lalaking hindi ko gusto. Ikaw naman ay trato mong parang kayamanan. Besh, Mahal, bakit mo ako sinasaktan? Saktan mo siya. Ipaghiganti mo ako. Tumahimik ka. Nabulag ka ba? Hindi mo man lang kilala ang panganay na dalaga ng pamilya Cheng? Siya. Miss Cheng, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Mr. Chin, balak mo ba na gawin sa kanila? Ang bagay na ito hanggang dito na lang. Mula ngayon, sa pagitan namin, wala nang anumang relasyon. Buti na lang sa inyo. Kung may susunod pa hindi na ito magiging ganito kadali. Umalis na kayo. Tara na, ano pang tinitingnan? Kuya, Mr. Chin, may personal akong bagay. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Sige, Miss Cheng, salamat talaga. Hindi lang ikaw ang nagbayad ng ospital ng nanay ko at inilipat siya sa ward para sa pangangalaga. Walang anuman. Pero ang sakit ng iyong ina ay hindi ganun ka-optimista. Kailangan pa ng mahabang paggamot. Maghanap ako ng paraan. Babayaran ko ang utang ko sa iyo sa lalong madaling panahon. Ipaabot mo ang pagbati ko kay Ginoong Cheng. May kailangan pa ako. Uuna na ako. Chin Hao, teka lang. Ngayon ko lang nalaman na ang fiancé na ipinakilala sa akin ng lolo ko ay ikaw pala. Medyo na-disappoint ako. Para tayong langit at lupa. Pero, Chin Hao, ang pogi mo pala. Magpakasal na tayo. Ha? Anong ha? Talaga bang sa tingin mo hindi ako karapat-dapat sa'yo? Medyo biglaan lang. Biglaan. Biglang magkakaroon ng ganito kagandang asawa. Ang galing mong magbabola.
Marunong ka lang manligaw ng babae, pero huwag kang masyadong magsaya. Kung bukas hindi mo mapasa ang pagsubok ng lolo ko, mahirap na tayo magpakasal. Pagsubok? Karanasang superpower tatlo. Binuksan ang X-ray vision experience. Epektibo sa loob ng 3 minuto. Chinhao, anong tinitingnan mo? Wala. Ang aking mata. Chinhao, anong nangyari sa'yo? Tingnan ko. Chinhao, anong nangyari sa'yo? Miss Cheng, bukas ng umaga, pupuntahan kita. Naalala ko na. Mauna na ako. Single na naman. Pero ang mga taong tulad ni Yang Tingting ay hindi naman dapat ipaghinayang. Bukod pa riyan, mayroon na akong gintong gulong. Ang ganitong kasangkapan para baguhin ang tadhana. Gintong gulong 8 raffle zones, 1 beses sa isang araw. Ayon sa probability, basta't makadrawing ako ng 8 beses, tiyak na makukuha ko ang kakayahang gawing ginto ang bato. Sa panahong iyon, babaguhin ko ang aking tadhana at magiging mayaman na. Dumating na. Diyos ko, sana makuha ko ito. Banal na doktor na si Huatuo. Epektibong oras ng muling pagkabuhay ni Huatuo. 24 na oras. Magkaroon ng payapang isip at kakaunting pagnanasa, mapayapang puso at walang takot, magpagaling at magligtas ng mga tao. Ito ang aral ng mga banal. Miss Cheng, ang laki ng bahay mo. Bakit mo pa ako tinatawag na Miss Cheng? Yuvei, Cheng Yue, anong klaseng tao ang dinala mo? Makaibigan ko ito. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang kaibigan mo? Tingnan mo ang damit at itsura niya. Ang kaibigan mo? Baka isa lang siyang delivery boy. Matagal na kitang sinabihan, iwasan ang mga taong hindi maganda ang ugali. Sila, para lang sa pera ng pamilya Cheng. Tama na, ina. Si Chinhao ay dinala ko rito. Anong trabaho niya? Wala akong pakialam. Bakit wala kang pakialam? Ako ang iyong ina, para sa pamilya Cheng. Si Cheng Yue, ang batang ito, lagi akong sinasalungat. Kailangan kong humanap ng paraan para palayasin siya. Sa oras na iyon, ang ari-arian ng pamilya Cheng ay magiging akin na. sa ari-arian ng pamilya Cheng, wala akong interes. Sa tingin ko, ikaw ang nagmamadali. Ikaw ang may gusto ng ari-arian ng pamilya Cheng, di ba? Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Hindi ako nagsasalita ng walang katotohanan. Maniniwala ka ba? Hulaan ko ngayon kung ano ang nasa isip mo. Kasinungalingan. Yue, ano bang dinala mo rito? Puro kasinungalingan ang sinasabi. Parang isang walang hiyang tao. Chinhao? Paano mo nalaman kung ano ang iniisip ng aking ina ngayon? Alam ko marami pa. Ano ang nangyayari? Bakit walang tunog? Oras na para sa mind reading experience. Tapos na ang superpower experience. Nakakagulat pa ako sa iba. Bakit nag-expire na agad? Ano ang tinitingin-tingin mo, Pilyo? Ako ay... Binibiro lang kita. Mukhang may tinatago ka talaga. Tagapag-deliver. Lumabas ka dito. Madrasta, siya ang taong gusto kong makita ni Lolo. Pinalalayas mo siya? Ikaw! Tita Shu, Miss Cheng, baka niloko ka lang. Si Chairman Cheng, chairman ng Tiancheng Group, nagsimula sa wala, lumikha ng bilyong asset, isa siyang mayamang negosyante. Paano niya makikilala? Ang tulad mo? Mr. Wang, buti naman at dumating ka na. Oy, Mrs. Shu, talaga namang mas gumanda ka. Mr. Wang, ang galing mo naman magsalita, Yue ah. Halika na at makipag-usap kay Mr. Wang. Yue, tagal na kitang hindi nakita, kamusta ka? Mabuti naman siya. Hindi na kailangan Mr. Wang, di ba? Wala kang dapat alalahanin. Umalis ka. Anong klaseng tao ka at humaharang?
Yue, naghanda ako ng 2 regalo para sa'yo. Tingnan mo. Ito ang personal na espada ni Emperor Taizong ng nakaraang dinastiya ang Jinling Sword, nagkakahalaga ng 30 milyon. Ito naman ay ang dayuhang master na si Mr. Pierre Cardin personal na ginawang Ocean Heart, nagkakahalaga ng 50 milyon. Mrs. Shu, ginagamit ko ang 2 regalong ito upang mag-propose kay Yue. Nasiyahan ba kayo? Nasiyahan, nasiyahan. Ito ang pagkakaiba natin. Ako, ang panganay na anak ng Wang Group, ang aking baon sa 1 taon ay 100 milyon. Ikaw, isang tagapaghatid ng pagkain. Ang iyong taunang kita ay ang aking 1 araw na baon. Iyan lang, gusto mo pa bang pakasalan ng pinakamagandang babae sa Haicheng? Panaginip lang. Yue, subukan mo ang regalong ito. Gusto mo ba? Mr. Wang, kayo ng Cheng family ay magkaribal. Mangyaring maging disente. Yue, hindi naman sa sinasabi ni nanay. Kapag pinakasalan mo si Mr. Wang, kailangan mo lang maging may bahay, alagaan ang asawa at mga anak, at magkakaroon ka ng walang katapusang kayamanan at karangalan. Nakikita ko na, kayong dalawa baka naman para makuha ang ari-arian ni Mr. Cheng, ay nagkakasabwat na kayo ng lihim. Kasinungalingan. Kaya tama ang hula ko. Pagkatapos makita si Mr. Cheng, kailangan kong sabihin ang lahat. Bata, naghahanap ka ng gulo. Wang Yizhou, subukan mong galawin ang fiancé ko. Yue, ito ay mula sa Emperador Taizong Xingdi ng nakaraang dinastiya personal na espada. Napakatalim, pumuputol ng bakal. Huwag kang manginig ang kamay. Naku, ang magandang asawa kong CEO ay isa palang martial artist. Isang babae lang. Anong klaseng asal ito? Bakit hindi mo pa itago ang espada? Lolo, Lolo, bakit po kayo bumaba? Kung hindi ako bumaba, ang pamilya Cheng ay nasira na ng lahat. Lolo Cheng, sa ngalan ng aking ama ay nagdadala ng mga regalo para sa ating pamilya. Ating pamilya? Huwag na. Ang iyong ama ay hindi ba gustong talunin ng aming Tianqing Group sa loob ng mahabang panahon? Bakit? Sumusuko na ngayon. Siyempre hindi. Ang ibig kong sabihin, kung maaaring pakasalan ako ni Yue, kung gayon ang ating 2 pamilya, ay magiging iisang pamilya na. Sa tingin ko, ang pamilya Wang ninyo ay gustong lamunin ang negosyo ng pamilya Cheng. Lolo, sa tingin ko, tama si Ji Wang. Kapag nangyari iyon ng ating 2 pamilya, ay magkaisa ang ating Tiancheng Group, ay lalong aangat. Hindi ba, Lolo? Chu Chin. Huwag kalimutan ang iyong asawa. Ang aking anak ay pinatay ng pamilya Wang. Hanggat nabubuhay ang matandang ito, huwag mong asahan na mapapangasawa mo ang aking apo na babae. Lolo, Lolo, may malubha kang sakit. Bata, anong ibig mong sabihin? Nakita mong may malubhang sakit ang matanda natin? Masaya ka ba? Tama bata, ngayon, kung hindi mo ipapaliwanag, hahayaan kitang hindi maalis ng Haicheng. Binata, anong ibig mong sabihin? Chinhao, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Lolo, hindi iyon ang ibig sabihin ni Chinhao. Huwag kang magkamali. Magkamali? Sa tingin ko, gusto niya sadyang kalabanin ng Tiancheng Group. May tao ba riyan? Putulin ang kanyang binti. Huwag kayong magmadali. Lolo, ang ibig kong sabihin, kaya ko gamutin ang sakit mo. Magagamot mo si Chairman Cheng? Nakakatawa. Lolo, kahit hindi mo ipakasal si Yue kay Mr. Wang, hindi mo rin siya dapat ipakasal sa ganitong walang kwenta. Chinhao, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Yue, kaya ko talagang gamutin ang sakit na ito. Mag-isa at kakaunti ang pagnanasa. Mapayapa ang loob at walang takot. Magpagaling ng may sakit. Aral ng mga banal. Kanina, nag-aalala ako na walang silbi ang kaalamang ito ng Diyos na doktor. Hindi ko inaasahan na si Lolo Cheng mismo ang dumating. Yue, hindi ka naman talaga makikinig sa isang manloloko na iyan? Isang tambay. Sabi mo, kaya mong magpagaling? Ginang Shu, buti na lang pumunta ako ngayon. May isa pa akong sasabihin. Nagdala ako ng isang bihasang doktor tiyak na mapapagaling niya ang sakit ng matanda. Wang, binata, totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre naman, napakamahal ang ginastos ko para sa kanya. Hindi lang pagpapagaling kahit ang taong nasa bingit ng kamatayan, kaya niyang buhayin muli. Tungkol naman sa kapalit. Wang, binata, ano pang hinihintay mo? Dalhin mo na rito ang doktor para gamutin ang matanda. Ako na ang magpapasya. Kapag gumaling na ang matanda, ipakakasal ko si Yue sa iyo. Chin, ikaw! Lolo, Yue. Lolo,
Ito ay dahil sa sobrang galit bumalik ang dati mong sakit. Nasira ang baga at puso. Kaunting panahon na lang ang natitira. Lolo ay pumili ng isang mabuting binata para sa iyo. Ngayon, sa sitwasyong ito, nagkamali pala ako ng pagkakilala. Pasensya na sa iyo. Lolo! Naku, Lolo! Ikaw, anong ginagawa mo? anong gagawin ko? Ikaw ang mag-aalaga sa matanda. Kaya mo ba? Yue, bantayan mo naman ang stepmom mo. Nasa kritikal na kondisyon na ang matanda. Kung hindi ako kikilos ngayon, mahuhuli na ang lahat. Master Wang, nasaan ang tinawag mong dalubhasa? Kung maililigtas lang ang lolo ko. Papakasalan kita. Yue, huwag kang makiusap sa Master Wang na yan. Kaya kong iligtas ang matanda. Chinhao, tumahimik ka na. Yue, ako. Tama na, Chinhao. Chinhao, Sa pagitan natin, masasabi lang na. May tadhana, ngunit walang kapalaran. Master Wang? Sige na, pakilabas na ang galing mo. Dumating na ang Dr. Suyu. Kumusta? Ito ang dalubhasa? Anong klaseng doktor yan? Mga kakaibang salita. Baka manloloko yan. Kahit hindi ka mukha, mas magaling pa rin siya sa yung nagde-deliver na nagsasabing marunong kang magpagaling. Dr. Suyu, sige na, pakilabas na ang galing mo. Kumusta, Dr. Siwe? Maliit na bagay. Sigil. Dr. Suyu, kapag itinusok mo ang karayom na yan, papatayin mo ang matanda. Bata, anong sinasabi mo? Ginoong Cheng, apektado ang ki at dugo. Bumalik ang dati niyang sakit. Tinutukan ko siya ng karayom sa Baihui Point para gisingin ang isip at buksan ang pandama para dumaloy ang ki at dugo. May mali ba doon? Tinutukan mo siya ng karayom sa Baihui Point. Walang problema doon, pero nakalimutan mo. Matanda na ang lolo. Halos 80 anyos, mahina ang katawan. Hindi kayang uminom ng pampalakas. Kailangan lang ng gamot sa loob. Hindi dapat gamutin sa labas. Gusto mo ba siyang patayin? Bata, pinagdududahan mo ba ang galing ko sa medisina? Kung ganyan ang pagtusok mo, hindi aabot ng isang oras ang lolo. Chinhao, sobra ka namang mayabang. Parang kalabaw na lumilipad. Nandyan ka na naman. Yue, isa kang matalinong estudyante. Paano naman nakinig ka sa sinabi ng delivery boy? Nakinig ka talaga? Kung hindi pa kumilos si Dr. Suyu, wala na ang lolo. Umalis ka. Isang ordinaryong tao. Pinagdududahan ang isang master ng Chinese medicine. Yue, kailangan agad iligtas ang pasyente. Miss Cheng nang hihina na ang lolo. Dapat kang magdesisyon agad. Dr. Siwe, pakiusap, gamutin ninyo siya. Bata, ipapakita ko sa iyo ang Golden Needle Technique. Sa ganitong sitwasyon ngayon, hayaan na lang nating subukan ng matandang ito. Kawawa naman si Ginoong Cheng. Unang turok, nagtatakda ng mundo. Pangalawang turok, naghahati ng yin at yang. Pangatlong turok, ibinabalik ang mga patay. Nagising na siya. Lolo, gising ka na. Nagpakita ang manggagamot at sinagip si Manong, hindi tulad mo puro kasinungalingan. Binata, umamin ka na ba? Chinhao, Nagpapanggap na mangkukulam. Binilang ko para sa iyo. May problema ba? Wala namang problema. Lolo, Ano ang nangyari? Doktor, lumapit ka at tingnan. Ano ang nangyari sa lolo ko? Binatang Wang, ano ba talaga ang nangyayari? Dr. Xue, ano ba talaga ang nangyari sa lolo ko? Yung tatlong turo kanina ay nagdulot ng pagbara sa daloy ng enerhiya ni Manong. Dumaloy ang lason sa puso. Nagising lang siya, napansamantalang paggising lamang. Paano mo nalaman? Sinabi kong kaya kong gamutin, pero gusto mong magpakita. Sige, ipagpatuloy mo ang pagpapakita. Miss Cheng, si Chairman Cheng ay nasa kritikal na kondisyon. Wala na akong magagawa. Dr. Xue, hindi ba't sabi-sabi sa labas na kahit ang mga nag-aagaw buhay ay kayang iligtas mo? Dr. Xue, pakiusap. Iligtas mo ang lolo ko. Miss Cheng, pinalaking pangalan lamang iyan ng iba. Wala na talaga akong magagawa. Tama na. Tapos na ba ang mga pagganap? Ang ibig kong sabihin, kung titigil na kayo, magsisimula na akong magligtas ng tao. Magsisimula na akong magligtas ng mga tao. Ikaw na. Hayaan mo siyang gamutin.
Kung mamatay siya sa kanya, wala tayong kinalaman. Sige, ikaw na nga. Tingnan natin kung may problema. Paano mo sasagutin yan? Shinhao, hindi man magamot ni Dr. Shui ang lolo ko? Kaya mo ba talaga? Huwag kang mag-alala, Yue. Maniwala ka sa akin. Mga kaibigan, pasensya na sa inyo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na Jinlong Baiwei Nido. Ikaw, marunong ka ba ng ganyang karayom? Luluhod ako at magiging alagad mo. Sige, pagkatapos, panoorin mo. Jinlong Baiwei. Jinlong Baiwei, umaalingaw sa langit. Jinlong Baiwei. Binubuhay ang patay, pinapalaki ang buto. Hanggat may hininga pa ang isang tao, maililigtas siya. Jinlong Baiwei Nido. Paano niya alam ang Jinlong Baiwei Nido? Pag-ikot ng gintong dragon. Sa mga sinaunang aklat ay nakatala sa Huangdi Neijing bihirang makita. Bakit hindi pa nagigising si Ginoo? Alam ko na tiyak na itong batang ito ay nagkataon lang na natamaan ang tamang punto sa acupuncture. Pero hindi siya isang tunay na doktor, kaya wala siyang alam tungkol sa tamang paggamit ng karayom at punto kung hindi matagal nang nagising si Ginoong Cheng. Shinhao, wala namang problema, di ba? Bakit hindi pa rin nagigising ang lolo ko? Huwag kang mag-alala, Yue. Kanina lang pinahinto ko lang ang paglala ng sakit ni Ginoong Cheng. Susunod, magsisimula akong magkunwari. Susunod, magsisimula na ako magluto ng elixir. Elixir? Shinhao, huwag kang magbiro elixir! Doktor, sabi niya magluluto ng elixir. Narinig ko na ang paggawa ng elixir. Ang mga sinaunang manggagamot na, sino lang ang gumagawa noon. Paano siya marunong? Dr. Shui, huwag kang maniwala sa kanya. Anong alam niya sa elixir? Tiyak na hindi nagagaling. Gusto na niyang tumakas. Takbo. Yue, tulungan mo akong maghanda ng mga gamit. Shinhao, sigurado ka bang gagana ang mga ito? Ikaw, ito ang mga gamit mo para gumawa ng gamot? Mukhang nag-alala lang ako ng walang dahilan. Ang sining ng paggawa ng elixir na alam ni Dr. Gu. Ang batang ito, paano magagawa? Yue, sinabi ko na sa'yo. Niloloko ka lang niya. Shinhao, talaga bang epektibo ang mga ito? Huwag kang mag-alala, Yue. Hindi ko lolokohin si Mr. Cheng. Maniwala ka. Magpatuloy ka sa pag-arte. Halika, harangan ninyo ang pinto. Gusto kong makita. Paano ka gumagawa ng elixir? Bata, 1 oras na. Huwag mong sabihin na ito lang ang ipapakita mo sa amin. Uy, Master Wang. Magpigil ka muna. Ngayon, saksihan mo ang himala. Bata, anong ginawa mo? Muntik na tayong sumabog. Ang bango. Mahiwagang gamot ito, tunay. Ito ay peke. Yue, huwag kang maniwala. Siya, ang taong ito. May tao ba? Mabilis, walisin ang mga basurang ito. Nakakadiri tingnan. Teka lang. Mahiwagang gamot. Ito ay tunay na mahiwagang gamot. Ang mahiwagang gamot na ito ay nakita ko lang sa mga libro. Ang sining ng paggawa ng mahiwagang gamot. Isang mahiwagang gamot na makapagbibigay buhay sa patay at laman sa buto. At sinabing, basura lang? Napakawalang galang. Mga ninuno, ang ating tradisyonal na gamot ay may tagapagmana na. May tagapagmana na. Shinhao, ang bagay na ito, talaga bang maililigtas ang buhay ng lolo ko? Siyempre. Doktor. Doktor, pakiusap. Pakiusap. Iligtas ang aking ama. Hindi ako doktor. Hindi ako doktor. Hindi ako doktor. Hindi ako doktor. Ang batang ito ang tunay na dalubhasa sa gamot. Ang batang ito ang tunay na dalubhasa sa medisina. What? Humanga ako sa iyo.
Teka lang, bata. Ikaw ang doktor. Itong 3 tableta. Isang tableta para kay Ji Cheng. Isang tableta para sa nanay ko. Magtira ng 1.5 para sa emergency. Sapat na iyon. Doktor, Ano ang ginagawa mo, miss? doktor, nakikiusap ako. Iligtas mo po ang tatay ko. Shinhao, dahil ang tableta na ito ay makapagliligtas sa buhay ng lolo ko. Tara, bilis nating iligtas si lolo. See ya. Lolo, Ang sarap ng pakiramdam. Ilang dekada ko nang hindi nararanasan si Yue ang doktor na nagligtas sa akin. oo, doktor nga, pero hindi sila. Si Kinhao. Si Kinhao ang nagligtas kay lolo. Lolo, ang katawan mo ngayon? Ano ang pakiramdam? Mas mabuti na parang inilabas ang mabahong hangin ng ilang dekada. Lolo, wala ka talagang problema? Siyempre, binata humihingi ako ng paumanhin para sa aking kawalang galang at pagdududa. Humihingi ako ng tawad. Ang mga matang ito ay bulag na yata. Wala yon. Lolo, pamilya naman tayo, di ba? Pamilya? Sino ang pamilya mo? Sa tingin ko, para sa yung ari-arian ng pamilya Cheng, di ba? Ang ilang tao, walang kahihiyan. Dumating na sa ganitong punto ang mga bagay nagmamatigas pa. Ang kahiya-hiya, saan galing ang bastos na babaeng ito? Walang pinag-aralan. Ewan ko ba kung bakit ngayon, isang babaeng walang disiplina, isang walang kwentang tao, pumupunta sa aming pamilya. Cheng, ikaw, matandang pugo na pangit ang mukha, wala ka bang katapusan? Bastos na babae? Binastos mo ako? Ikaw yan. Lumabas ka at magsalamin ka. Karapat-dapat ka bang makipag-usap sa akin? Ikaw. Bodyguard, palayasin mo siya. Tama na, Shu Chin. Kung gusto mo pang maging ina-ina ko, maging manugang ng pamilya Cheng, tumahimik ka na. Gusto mo bang patayin si lolo sa galit? Kahit paano, nakita ko mismo, si Chinhao ang nagligtas kay lolo. Kaya pumayag ako kay lolo. Pakasalan ko si Chinhao. Hindi ako pumapayag ang pamilya Cheng namin. Hindi pwedeng magpakasal sa ganitong mababang uri na walang pinag-aralan. Mababang uri na walang pinag-aralan. Sabi mo si banal na Dr. Chin. Dahil ayaw siya ng pamilya Cheng. Eh di magpakasama ka sa pamilya Su. Pakasalan kita. Pamilya Su. Hindi nagkagusto sa ganitong bagay. Kung sino ang gusto ko, wala kang pakialam. Ano sa tingin mo, banal na Dr. Chin? Pag-isipan mo. Miss Su, natatakot ako. Ay, may kasunduan na akong pakasal. Ang pagiging manugang na nakatira sa pamilya ng asawa. Hindi ko muna iisipin iyan. Dumating ka para iligtas ang iyong ama, di ba? Ibinibigay ko sa iyo ang gamot na ito. Ito ay isang milagrosong gamot ibinibigay mo sa akin. Siyempre naman, ang pagpapagaling ay pundasyon ng pagmemedisina. Kahit gaano kahalaga ang mahiwagang gamot, hindi ito hihigit sa buhay ng tao. Kung maililigtas nito ang iyong ama, handang tumulong ng buong puso. Bakit? Nahihiya na ako sa titig mo. Ang malaking utang na loob na ito, ang pamilya Su namin, tatandaan ko. Oo, tama. Ang Black Dragon card na ito ay VIP sa lahat ng high-end na lugar sa buong lungsod ng Haicheng. Limitasyon ay 10 milyon. Pansamantala itong kapalit ngayong pagpapasalamat. Nagmamadali akong iligtas ang aking ama, kaya aalis ako ngayon. Sa hinaharap, tiyak na magpapasalamat ako ng malaki. Ang Black Dragon card ay apelyidong Su. Ang babaeng ito, baka siya ang dalagang galing sa angkan ng Su sa probinsya? Dr. Chin, pag-isipan mong mabuti ang aking mungkahi. Hihintayin ko ang iyong sagot. Buwisit na bata, balang araw, pagsisihan mo. Tumahimik ka. Kahit ang binibini ng pinakamayamang pamilya sa probinsya, hindi mo nakilala. Paano ako magtitiwala na ikaw ang mamamahala sa malaking negosyong ito? Pamilya Su? Iyon ba ang nangungunang marangyang pamilya sa probinsya? Chinhao, sinabi ko na nga bang hindi ako nagkamali sa'yo? Eto, manatili ka muna sa bahay namin ngayong araw. Iba talaga ang kwarto ng isang high-class na dalaga, ang bango. Malapit na ang oras. Ang gold wheel na ito, para itong sandata na kayang baguhin ang kapalaran. Susunod, kung makuha ko ang gawing ginto ang bato, magkakaroon na ako ng pera. Bakit ganito? Nasaan ang gawing ginto ang bato ko?
Yue, bakit ikaw? Shinhao, anong gusto mong gawin? Pasensya na. Hindi sinasadya ang paghawak sa'yo. Makinig ka sa paliwanag ko. Huwag magmadali. Paano ba talaga magbukas nito? Random Body Enhancement Talisman. Permanenteng bisa. Lunukin at agad na gamitin. Random na pagpapalakas. Permanente. Ang natitirang hidden compartment. Hindi ba ito mas nakakamangha? Ito ay isang malaking kayamanan. Shinhao, ako ba ang tinatawag mo? Wala. Hindi ako tinatawag. Magulo ka. Humarap ka naman. Humarap ka naman. Nababagot ka na agad sa akin? Sasagot ako ng tawag. Shinhao, hindi mo inaasahan to, di ba? Natagpuan ko na, ang nanay mong matanda. Kung ayaw mong ang nanay mong ito, pumunta sa impyerno. Dapat pumunta ka agad sa ospital. Huwag kang pumunta. Shinhao, haha. Kung ayaw mong mamatay ang nanay mo ngayon din. Kung gayon, dali, pumunta ka rito. Wang Yejo, ginalaw mo ang nanay ko. Papatayin kita. Bigyan mo ako ng oxygen. Gusto mo? Ha? Kailangan ko ng oxygen. Alam mo ba, ang anak mo kung gaano ako napahiya ngayon dahil sa'yo, pagdating niya, isasama ko kayo sa kamatayan. Okay lang ba? Ha 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 ha. Nanay, Shinhao, Wang Yejo, gusto kitang patayin. Shinhao. Shinhao. Ikaw talaga ay isang napakabuting anak, ano? Ngayon, gusto kong makita kung ang buto mo ay matigas o ang aking kutsilyo. Wang Yizhou, baliw ka ba? Baliw, hehehe. Baliw ako. Muntik na kitang, ang basurang bulaklak na ito ay nakalimutan ko. Akala mo ba, dahil pinoprotektahan ka ng lolo mo, magagawa mo ang kahit anong gusto mo? Sinasabi ko sa'yo, sa ilang sandali pa, ang Tiancheng Group ay nasa aking mga kamay na. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Hindi mo pa ba alam? Ang pondo ng Tiancheng Group ay naputol na. Ang pinakamalaking utang ay nasa kamay ni Master Bao. Ang Board of Directors ay nagdesisyon na. Sino man ang makakuha ng pera mula kay Master Bao, siya ang magiging pinakamalaking shareholder ng Tiancheng Group. Imposible. Paano ka makakalampas sa aking lolo? Bakit imposible? Ang Board of Directors ng Tiancheng Group ay pawang mga tao ng aking pamilya Wang. At ngayon, wala kang magawa kundi hayaang abusuhin kita. Wang Yizhou, hindi ka papatawarin ng lolo ko. Hindi ako papatawarin? Ngayon, gagawin na kitang akin. Tingnan natin kung sino ang makakapigil sa akin. Halika na, mahal. Wang Yejo, tumigil ka. Ako na lang ang harapin mo. Para sa'yo to, Shinhao. Ngayon bibigyan kita ng pagkakataong ito. Basta, tumalon ka mula rito. Anong tinatawa mo? Tumatawa ako. Gumagana na ang enhancement charm. Tumaas ng 500% ang stamina ng host at bibigyan ka ng random na 10 minutong fighting skills. Imposible. Paano mo nagawa ang pinakamahirap na tie-in kick sa body refining? Shinhao, huwag kang lumapit. Kayong dalawa, harangin ninyo siya. Umalis. Kayong dalawa. Shinhao, huwag kang lumapit. Shinhao! Tita, Shinhao, tigilan mo na. Papatayin mo siya. Makukulong ka. Tingnan mo agad kung ano na si tita. Nanay. Huwag kang mag-alala, nanay. Walang mangyayaring masama sa'yo. Shinhao, magiging epektibo ba ang gamot na ito kay tita? Huwag kang mag-alala, Yue. Ang gamot na ito, basta may hininga pa ang tao, tiyak na maililigtas siya. Sigurado na ako. Kung si tita ay dahil sa akin, kung may mangyaring masama, Yue, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang unang kailangan gawin ay ilipat muna ang nanay ko sa ligtas na lugar. At pagkatapos ay bawiin ang buong Cheng Group. Hindi ko inaasahan na matapos makipag-away kay Wang Yizhou, aksidente kong nabuksan ang misteryosong kahon na ito. Batay sa aking karanasan, bawat paggamit ng superpower ay may limitasyon sa oras. Kung sa loob ng takdang oras na ito, hindi ko makuha ang utang. Bahala na, kalimutan na, gamitin ko muna.
Parang hindi pwedeng gamitin ng sabay. Ang sakit. Gapo. Mamamatay na ba ako? Golden Wheel, pinaasa mo ako. Music Master Function activated. Bisa ng 24 oras. Pagsisimula ng function ng pagsubaybay, ang host ay random na makakakuha ng isang nakuha na ang Superpower Re-Experience Privilege. Traceability Start. Traceability Lock. Ang host ay nakakuha ng X-ray vision. Effective time, 24 hours. Music Master ay bihasa sa lahat ng musical score sa mundo Golden Wheel. Ano ang silbi ng Music Master na ito? Hindi naman ako magpapatugtog para kay Boss Bao. Maningil, maningil. Music lang ang nakuha. At itong X-ray vision. Chinhao, nalaman ko na ang balita tungkol kay Boss Bao. Nalaman ko na ang balita tungkol kay Biaoye. Chinhao! Chinhao, anong nangyari sa'yo? Pakiusap na gamitin ng tama ang Superpower host. Kung hindi, lahat ng kakayahan ay bawiin. Lumayo ka muna sa akin. Ang malditang superpower na ito, kung ayaw mong makita, edi huwag. Palaging nasasaktan ang mga mata ko. Sabi mo kanina, nalaman mo na ang balita tungkol kay Biaoye. Oo, si Biaoye ay ang pinakamalaking pinuno sa ilalim ng lupa sa Haicheng. Nalaman ko na tuwing umaga ay pumupunta siya sa Jinzun Club para uminom ng tsaa. Balak ko siyang kausapin. Sige, bukas tayo ay makikipagkita kay Biaoye. Tara. Tagal na kitang hindi nakikita. Kumusta ka na? Miss Cheng, lalong gumaganda. Ewan ko ba kung sino yung lalaki sa tabi niya, anong kabutihan ang ginawa niya sa nakaraang buhay para mahawakan ang kamay ni Miss Cheng. Diyos ko, ito ba ang pribadong club ng mayayaman? Ang sobrang luho naman. Chinhao, anong hinihintay mo? Tara na. Nakikinig lang ako ng musika eh. Marunong ka ba sa musika? Siyempre, itong pinapatugtog ngayon ay ginawa ni Elgar noong 1888, Salute d'Amour. Gamit nito ang ternary form. Ito ay tipikal na estilo ng serenata. Sa mataas na tono, tumutugtog ng parang magkasintahang nagmamahalan, isang malambing na melodiya, at sa malambing na bahagi, nagdagdag ng konting mapanglaw na pananabik. Ang dami mo palang alam. Mula noong bata pa ako, mahilig na ako sa musika. Nag-aral ako ng husto sa music theory. Maestro ng musika. Mukhang hindi lang simpleng superpower ito. Sa sandaling narinig ko ang piyesang ito, ang impormasyon nito ay biglang pumasok sa isip ko. Kung hindi, paano ko maloloko si Yue? Hindi halata Ang galing mo. Ang galing ko? Wala kang reward? Pinapatay mo ang asawa mo Chinhao. Chinhao, ang kapal ng mukha mo. Wala na akong masabi sa'yo. Isang tagapaghatid ng pagkain, nakikinig ng violin. Nahawakan mo na ba ang violin? Naiintindihan mo ba ang melody? At ako, Yang Tingting, ay isa na ng Haicheng City, isa sa nangungunang 10 bagong star sa violin. Santiago, nagwagi ng unang gantimpala sa Chopin Star Show. Ang Club Jinzun ni Boss Leopard ay laging tumatanggap lamang ng mga bagong star sa sining at mga may ari-arian na higit sa 10 bilyon na may membership card. Hindi katulad mo na kahit sinong tao ay pwedeng pumasok. Ikaw? Sinaktan mo ako? Ininsulto mo ang asawa ko. Deserve mong paluin. Membership card lang yan. Kukuha ako. Kaya mo bang asikasuhin si Miss Cheng? Kaya mo ba? Ang pondo ng pamilya Cheng ay matagal nang naputol. Lahat ng pondo ay na-freeze na ng bangko. Hey, Yang Tingting. Sa palagay ko, pagdating sa musika, mas marami akong alam kaysa sa iyo. At may card din ako. Sa buong Haicheng, ang Black Dragon card na walang limitasyon sa paggastos. Hahaha, Chinhao. Saan mo nakuha ang game card na iyan? Bago ka magyabang, mag-ensayo ka muna. Kung hindi ko kilala si Boss Leopard, ang VIP sign ng Jinzun Club, talagang maniniwala ako sa iyo. Isang walang pangalan na card? Sino ang tinatakot mo? Anong fake na Black Dragon card? Yang Tingting, nabulag ka ba? Ito ay isang Supreme Membership Card. Sa Haicheng, sa kahit anong tindahan, makakakuha ka ng pinakamataas na serbisyo. Supreme Membership Card?
Isang bagsak na binibini, isang walang kwentang talunan. Akala mo talaga mahalaga ka. Mas marunong ka pa sa musika kaysa sa akin? Kilala mo ba ako? Miss Yang, magandang araw. Ako ay isang malaking tagahanga mo. Sige, pahiramin mo ako ng iyong violin. Shinhao, alam mo ba kung bakit hindi kita kailanman nagustuhan? Isang taong walang pinag-aralan tulad mo, laging tambay, walang ambisyon? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mga importanteng tao sa lungsod, kung ano ang gusto nila. Ang galing ni Miss Yang. Kinhao, Isang manok na nagpapanggap na phoenix. Iyan lang ang kaya niya. anong oras na ba? Nagbibiro ka pa. Talagang maestro si Miss Yang. Perpektong-perpekto ang pagkakanta niya ng piyesang ito. Wala lang. Ang pagkakilala ko sa iyo, Yue, parang isang panaginip para sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Ikaw na isang maganda at matalinong dalaga ay magiging asawa ko na. Kung ito ay isang panaginip, sana hindi na ito magising. Ang kantang My Heart Will Go On ay handog ko sa iyo. My Heart Will Go On. Binibini, ito ang tinutugtog ng binatang ito. Isang monghe ng Shu na may dalang instrumento. Pababa ng bundok Eme. Isang indak ng kanyang kamay. Parang naririnig ang tunog ng mga puno. Ang mataas na bundok at umaagos na tubig. Ito ang tunog ng Gaoshan Liu Shui. Gusto kong itala ang makasaysayang sandaling ito sa pamamagitan ng pag-record. Ito, paano nangyari ito? Si Chinhao na isang walang alam na tao? Paano siya nagkakaroon ng kahangahangang kakayahang ito? Ang galing mong tumugtog. Ang ganda ng tunog. Gusto mo ba, Yue? Oo, salamat, Shinhao. Ito ang pinakamagandang piyesa na narinig ko. Kinhao. Inaapi mo ang asawa ko. Mukhang sawa ka na sa buhay. Ano? Masyaw, tingnan mo siya. Habang wala ka, inaapi niya ako. Brod, nagpapaka-intelektual ka sa harap ng babae. Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Masyaoje. Iyan ang Black Dragon card ng pamilya Su at tinatapakan mo pa. Nagsiselos ka pa, pamilya Su. May 3 lang na Black Dragon card sa Haicheng. Nasa kamay ng mga elite, mga tulad mong mayabang. Paano magkakaroon? Sino nagsabing wala siya? Maligayang pagdating, Miss Su. Chinhao, andito ka nga? Ling Er, bakit ka nandito? Teka nga, nagtutugtog ka ng violin dito. Kumalat na sa internet. Hindi ko akalain na marunong ka palang mag-violin. At ang galing-galing mo pa. Nag-e-ensayo lang naman ako. Uy, pinupuri ka ng amo ko. Huwag kang magmataas. Xiaoqing, Miss Su. sino ka? Miss Su, ako si Jiang Xiao ng Zhongzhou. Kinatawan sa Haicheng. Chinhao, pwedeng mag-violin ka rin para sa akin? Miss Su, ako ngayon. Hoy, Miss Su, peke yung lalaking yan. Gumamit siya ng pekeng Black Dragon card para manloko. Nahuli ko siya sa akto. Oh, talaga? Chinhao, paano ka nangahas? Nakawin ang Black Dragon card namin. Bata ka. Ano pa bang sasabihin mo ngayon? Miss Su, ang card na ito, hindi ba kayo ang nagbigay kay Chinhao? Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa? Nakakahiya talaga. Anong parusa ang gusto mong ibigay ko sa'yo? Sige na, Miss Su. Anong gusto mong gawin ko? Ang parusa ko sa'yo. Pakasalan mo ako. Ano? Diyos ko, ang pamilya ng top clan sa probinsya, ang panganay na anak ng pamilya Su,
ay magpapakasal sa isang walang kilala? Sino ba talaga si Chin Hao? Bakit siya lang ang gusto ni Miss Su? Ang top clan ng probinsya, Pamilya Su. Miss, huwag kang magloko. Sino ang nagloloko? Chin Hao, pakasalan mo ako, okay? Miss Su, may fiancé na ako. Ano naman? Hindi pa naman kayo kasal. Makikipagkumpit ako ng patas. Miss Cheng, may magandang bagay. Share natin lahat. Miss Su, huwag kang magpapalin lang sa lalaking ito na maloko. Taong walang pera ito. Gumagamit ng peking Black Dragon card ng Pamilya Su para manloko dito. Tumahimik ka. Sa paningin mo, ang Pamilya Su ay mga tanga? Ako mismo ang nagbigay ng Black Dragon card kay Chin Hao. Chin Hao, pakasalan mo ako, okay? Hindi ito totoo. Hindi totoo. Miss Su, Ikaw, pinangahasan mo akong siraan? Kuya Chin Hao, sabihin mo kung ang Pamilya Su namin. Naglabas ng utos na patayin? Ipagbawal na may makipagtulungan sa iyo mula sa Haicheng? Anong mangyayari? utos ng Pamilya Su na patayin. Kapag nailabas na ang utos na ito, magigimbal ang lahat. Sino ba talaga itong taong ito? Nakarapat dapat na gamitin ng Pamilya Su ang utos na patayin na hindi na ilabas sa loob ng isang siglo. Miss Su, wag! Ako'y kay Master Zhang. Master Zhang. Hindi ko pa narinig yan. Saan galing itong insekto? Umalis ka. Huwag mong istorbohin si Miss. Sino iyan? Hindi mo alam si Master Zhang namin? Ngayon, narinig mo na ba ang Master Zhang namin? Munting Leopardo. Manager Zhang, hindi ko lang naman. Nawala ang isang bato mo. Kailangan mo bang makipaglaban hanggang kamatayan? Isang bato? Iyon ay isang pambihirang bato na nagkakahalaga ng 100,000,000 at nawala mo ito sa akin. Ano ang iaalay ko sa aking master? Wala kang karapatang magsalita dito. Bata, bitawan mo. Chin Hao, bitawan mo na. Iyon ang pamilya Zhang ng Zhongzhou. Kuya Chin Hao. Manager Zhang, okay ka lang? Chin Hao, paano mo nagawang saktan si Manager Zhang? Ang Pamilya Zhang, ang pinakamayamang pamilya sa Zhongzhou. Gusto mo na bang mamatay? Ang pinakamayamang tao sa Zhongzhou. Ang pinakamataas na antas sa buong Daxia. Ang pinakamayamang pamilya. Diyos ko, saktan ng taong ito. Ang Pamilya Su ay matatapos na. Ang maliit na pamilya Zhang ng Zhongzhou, hindi ko sila pinapansin. Paano pa kaya ang isang maliit na katiwala? Mamatay ka na. Salakayin mo siya. Paano ito mangyayari? Ang gwapo ni Kuya Chin Hao. Bini-bini, nag-iidolo ka na naman? Kahit wala na akong superpower, ang lakas ng katawan ko ay tumaas ng 500%, sapat na para manalo sa lahat ng kalaban. Ingat, Chin Hao. Ano ang gagawin mo? Hindi ba gusto mo ng headshot? Tutulungan kita. Bata, inaamin ko na may kakayahan ka. Bakit hindi ka sumama sa akin bilang alagad? Isang hakbang sa langit, makibahagi sa karangalan. Ano sa tingin mo? Sa pagsama mo, 3 araw. Siyam na gutom. Bata, napakayabang mo. Tingnan mo ngayon, papatayin kita. Ingat. 2 daliri? Ito ang 2 daliri na kung fu. Ito ay isang Nepalese steel na kutsilyo. Ikaw, Panginoong Bao, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay dahil nawala ang katiwala na si Zhang isang bato ng dragon kaya nag-away kayo. Tama ba? Tama. Kung ako ang magbibigay sa katiwala na si Zhang ng isang bato na may parehong halaga, maaari mo bang tuparin ang isang kahilingan ko? Batang kapatid, hindi lang isang kahilingan, kahit 10 kahilingan, siguradong tutuparin ko lahat. Chin Hao, huwag kang magulo. Ang bato ng dragon ay ang hari ng mga bato minsan sa 100 taon. Saan ka makakahanap ng katumbas na halaga? Minsan, sa 100 taon, iyan ay para sa ibang tao. Para sa akin, madaling makuha. bata, sobra ka talaga sa pagiging mayabang na ipapakita mo sa pinakamataas na antas. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng may tao sa labas ng tao at may langit sa labas ng langit. Hoy, katiwala dyan. Paano kung ibigay ko na lang sa iyo ang batong ito bilang kabayaran? Diyos ko. Bini-bini,
Ang taong ito na gusto mo baka naman baliw? Hindi ba ito isang ordinaryong na napaka-ordinaryong bato mula sa Myanmar? Shin Hao, di ba? Inaamin ko na magaling kang lumaban. Pero ang palaka sa ilalim ng balon ay palaka pa rin. Ang daga ay nakakakita lamang ng 1 pulgada. Ang nakaupo sa balon ay tumitingin sa langit, isang basag na berdeng balat. Ikumpara mo pa sa aking pinakamahusay na batong dragon? Shin Hao, anong nangyayari sa iyo? Ang batong ito ay walang halaga. Walang halaga? Kahit hindi ako marunong sa bato, pero ang batong ito na kumikinang, hindi naman siguro masyadong pangit. Binatang Ginoo, ang iyong mabuting loob. Tanggap ko ang bato. Salamat. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko, Katiwala Zhang. Panoorin mo ito. Anong nangyari? Nakakasilaw na liwanag. Ano ito? Ito ay Dragon Bloodstone. Ito pala ang pinakamahusay na jade. Ang walang katumbas na Dragon Bloodstone na mahirap matagpuan sa 1,000 taon. Bilog at makintab, walang kapintasan, perpektong likha, kumikinang, talagang kahanga-hanga. Ang jade na ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Si Shin Hao ang nagbukas nito. Nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ang 1 bilyong ito ay dapat akin, ngunit ako ay nakipaghiwalay na sa kanya. Katiwala Zhang, ang Dragon's Bloodstone na ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Sapat na ba ito upang bayaran ka? Ay, hindi maganda ito. Si Katiwala Zhang ay magpapalusot na. Ang pamilya Zhang ng Zhongzhou ay ganito lang pala. Kahit na ang pamilya Zhang ang pinakamayaman sa Zhongzhou. Sa tingin ko, ganito lang pala sila. Sila ay mga Zhang. Pagkatapos ng lahat, kung gusto nilang magpalusot, hayaan na lang. Paano naman iyon? Kung ang pamilya Zhang ay magpapalusot kung kailan nila gusto sa hinaharap, tayo ay hindi na dapat makipagtulungan sa pamilya Zhang. Shin Hao, papatayin kita! Katiwala Zhang, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Alinman, kunin ang Dragon's Bloodstone at umalis o mamatay. Yue, umalis na tayo. Shin Hao, maghintay ka lang! Kuya Shin Hao, teka, hintayin mo ako. Nakatulong ng malaki kay Master Bao, ang utang ng kumpanya ni Yue ay dapat na malutas na. Tama? Master, saan ka pupunta? Miss Su, huwag kang magulo. May gagawin pa ako. Ano bang bagay ang mas mahalaga kaysa sa akin, Suling Er? Miss Su, kasal na ako. At saka, may engagement na kami ni Yue. Hindi maganda iyan. Ano ang hindi maganda? Kahit anong bagay na magustuhan ko, kahit ano pa, makukuha ko, kahit tao pa. Miss Su, isa lang akong ordinaryong tao na nagde-deliver ng pagkain. Marunong bang mag-diagnose ang ordinaryong tao? Marunong bang mag-assess ng antik? Ang ordinaryong tao? Magugustuhan ko ba? Sige Miss Su, ano ba talaga ang gusto mo? Balak ko. Naligawan ka ng maayos. Tihilan mo na ako. May fiancé na ako. Ano naman kung may fiancé ka? Hindi pa naman kayo kasal. Balak kitang ligawan ng hayagan. Si Miss Cheng, hindi naman siya magagalit. Tama ba? Hindi ako nag-iinggit. Aalis na ako. Ay, Yue. Miss Su, tigilan mo na ako. Pwede? Ano ba talaga ang gusto mo? Sinabi ko na, balak kitang ligawan. Baliw. Miss, ang kulit niya. Shin Hao, siguradong makukuha kita. Yue. Bakit ka sumusunod sa akin? Hindi mo na ba sasamahan ng iyong Miss Su? Ay, Yue, huwag ka nang magulo. Naku, mahal ko. Hey. Kasi si Sulinger, nag-iisip lang siya ng walang kapalit. Wala naman akong nararamdaman sa kanya. Si Sulinger? May magandang katawan. May magandang mukha. Araw-araw siyang nagpapakita sa harap mo. Hindi ako naniniwala na wala kang nararamdaman sa kanya. Ano ba ang gagawin ko para maniwala ka sa akin? Pwede akong manumpa. Ang masasamang lalaki lang ang nanunumpa.
Ayan, ngayon tuloy. Naghirap ako para samahan kang maningil ng utang. Wala akong nakuha na pakinabang. Naging masamang lalaki pa ako. Masamang lalaki. Ay, nagseselos ang babaeng ito. Ang hirap pakalmahin. Eto, pagkatapos ng abala na ito, tayo ay pupunta. Paano kung magpakasal na tayo at kumuha ng sertipiko? Totoo ba? Oo, totoo. Sige, papatawarin na kita ngayong isang beses. Dahil mabait ka, bibigyan kita ng gantimpala. Anong gantimpala? Ang sarap nito. Tango, Isa pa nga. Gusto mo pa bang makita kung paano ako gagawin ni Cheng Yue? Ginoo Wang, ito ang kontrata ng huling bayad ng Yongkang Group. Ang galing! Kahit na hindi dumating si Ginoong Bao sa Jinzun Club, pero kahit papaano, ang Yongkang Group na ito ay nakuha na ang huling bayad. Sapat na ito para talunin si Cheng Yue. Dahil matalino at mahusay si Ginoo Wang, namumukod tangi. Hindi gaya ng kay Cheng Yue na mga batang babae lang. Ay, ako ngayon ay sabik nang makita si Cheng Yue na palayasin sa kumpanya na nawalan ng pag-asa. Ginoo Wang, Cheng Jiarui, hindi ba gusto mong talunin ang iyong pinsan na si Cheng Yue? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon na ito. Alagaan mo ako ng mabuti. Ang posisyon ng group director ay iyon na. Ano? Ayaw mo ba? Wang Xiao, gusto ko, handa ako. Ayun naman pala eh. Mga kapatid, anong hinihintay nyo? Tara na. Live streaming ng, alam nyo na. Cheng Zong. kayo apat? Ang babata ng buto nyo? Nakalimutan na ba ninyo ang sinabi ng lolo ko? Paano niya kayo tinuruan? Kahit mayaman, hindi maluho, hindi yumuyuko sa kapangyarihan, ito ang tunay na lalaki. Jin Hao, ito ay ang pagpupulong ng mga shareholder ng Tiancheng Group. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Yue, sabihin mo sa kanya. Ano ba ang dahilan ng pagpunta natin? Wang Yizo, ang utang kay Boss Bo, na-recover ko na lahat. Ngayon, ako na ang pinakamalaking shareholder ng grupo. Ano? Cheng Yue, hindi pwedeng dahil lang sa galit mo kay Wang Xiao. Ay magsisinungaling ka. Nandito ang lahat ng shareholder ng grupo. Kung mahuli ka rito, ang mahihiya ay ikaw. Ano ang tawag mo sa akin? Cheng Yue, ikaw naman. Walang galang sa nakakatanda. Walang respeto sa matatanda. Ano ang tawag mo sa akin? Ano ang tawag mo sa akin, Cheng Yue? Ano ang tawag mo sa akin? Ate Tang Tang. Cheng Jiarui, inggit ka sa talento ko mula pagkabata. Gusto mong kunin sa akin ang lahat ng pinaghirapan ko sa mga taong ito na aking pinaghirapan. Palagi kang naninira sa akin sa harap ni Lolo. Natatandaan ko lahat yan. Umalis ka na! Wang Yijo, ayoko namang makipag-usap sa'yo ng walang kwenta. Ngayon nandito ang lahat ng shareholders. Matagumpay ko nang nakuha ang utang ni Boss Leopardo. At napunan ang lahat ng kakulangan ng kumpanya. Gusto kong makuha ang buong kontrol ng Board of Directors. Sino ang pumayag? Sino ang tutol? Talaga bang nakuha ni Miss Cheng ang utang ni Boss Leopardo? Naibalik na kung si Miss Cheng at ang underground leader ng Haicheng, si Boss Leopardo, ay nagkaroon ng koneksyon. Hindi ba ang Tiancheng Group natin ay tataas ng husto? Imposible. Paano ka papansinin ni Boss Leopardo? Dahil nakuha ni Miss Cheng ang utang ni Boss Leopardo, na ibalik na, iyan ay nararapat para sa Tiancheng Group. Sabi ko na nga ba, paano ka papansinin ni Boss Leopardo? Ang kontratang ito ay peke. Anong peke? Cheng Yue, ha? Cheng Yue. Muntik na kitang paniwalaan. Hindi ko akalain. Gumamit ka ng kontratang hindi pinirmahan para lokohin ako. Alam nyo ba kung sino si Pinunong Leopardo? Nagpapanggap kay Pinunong Leopardo
Alam niyo ba ang kahihinatnan? Anong nangyari? Yue. Chinhao, sobrang nagmamadali akong umalis ngayon. Nakalimutan kong papirmahan si Pinunong Leopardo. Chinhao, tulungan mo ako. Ang kumpanyang ito ay pinaghirapan ng aking lolo sa loob ng ilang dekada. Ayaw kong hayaang si Wang Yizhou ang edukadong manloloko agawin ang ari-arian ng pamilya namin. Sige, okay lang. Simple lang, tatawagan ko si Xiaobao. Tawagan ko lang, okay na. Uy, Xiaobao, sa loob ng 5 minuto, pumunta ka sa Tiancheng Group. Kung hindi, huwag ka nang magpakita sa akin. Bilisan nyo, pumunta sa Tiancheng Group. Hahaha, nagpapanggap ka pa. Chinhao, kung hindi ka bigyan ng Best Actor Award, sayang naman. Cheng Yue, tingnan mo nga, ang pinili mong basura. Pinapunta mo pa si Pinunong Leopardo dito, ng personal, at Xiaobao pa, ha? Si Pinunong Leopardo ay ang pinuno ng Haicheng. Naniniwala ba kayo? Hindi. Cheng Yue, sa tingin ko, payuhan kitang tanggapin ang realidad. Alamin mo ang iyong lugar. Ngayong gabi, ikaw at ang iyong kapatid na babae ay maglilingkod sa akin. Titiyakin ko na mag-iiwan ako para sa iyo ng isang posisyon sa front desk. Wang Yizhou, ano ang gusto mong gawin? Ano? Ang mga babaeng mayabang, mas masaya pag nilalaro. Pakawalan mo ako, gusto mo bang mamatay? Nangahas siyang saktan si Master Wang. Chinhao, nangahas kang manakit sa akin? Ano naman kung sinaktan kita? Inapi mo ang aking asawa, ininsulto mo ang aking ina. Gusto kong kainin ang laman mo at inumin ang dugo mo. Ito ang Tiancheng Group. Hindi ito lugar para sa iyo. Mga tao, pasok. Ngayon, gusto ko ang isang braso niya. Sino ang may lakas ng loob? Gusto nyo bang magrebelde? Ako ngayon ang amo ng Tiancheng Group. Lahat, saktan ninyo sila. Pagkatapos, bibigyan ko ang bawat isa ng 100,000. Tingnan natin kung sino ang gusto manakit. Nasaan ang aking tagapagligtas? Ha? Ginoong Lei, bakit kayo nandito? Ginoong Lei, bakit nyo rin ako sinasaktan? Ang tatay ko at kayo ay matalik na magkaibigan. Itong si Mr. Chin ay, ang aking tagapagligtas. Nangahas kang saktan siya? Ginoong Lei, nagkakamali kayo. Siya ay isang tambay lang. Paano siya magiging tahimik? Kung papayag si Mr. Chin, kahit sumugod sa apoy at patalim, hindi ako tatanggi. Ang utang ng Tiancheng Group dahil kay Mr. Chin ay binayad ko. Ano? Ganoon pala. Sinasabi ko sa inyo, simula ngayon, si Miss Cheng ang bahala sa Tiancheng Group. Sino pa ang hindi sumasang-ayon? Ang galing ni President Cheng. Ang Tiancheng Group ay dapat ipamana kay Miss Cheng. Tama, si President Cheng ang aming araw. Ang tagapagmana ng Tiancheng Group ay si President Cheng. Sinusuportahan ko si President Cheng. Sinusuportahan ko rin si President Cheng. At kami rin. Yue. Dahil first offense ninyo ito, papatawarin ko kayo sa pagkakataong ito. Kung may susunod pa, hindi ko kayo patatawarin. Umalis na kayo. Oh. Master Bao, tara na rin tayo. Bakit kilala ni Master Bao si Chinhao? Bakit ikaw, Chinhao, ay ginagalang niya ng husto? Bakit? Papatayin kita. Chinhao, papatayin kita. Butler Zhang, pakiusap. Tulungan mo akong patayin si Chinhao. Ibibigay ko ang lahat. Sa lahat ng halaga. Sige, kung ngayon, ibigay mo lahat ng yaman ng pamilya Wang. At pumunta sa Zhongzhou para magkasama sa pamilya Zhang. Tungkol naman kay Chinhao, ha? Inuusan na si Demon Slayer sa Miao na kumilos. Dapat matay ng Chinhao Leibaw. Mahal, halika't tikman ang sopas na ginawa ko para sa'yo. Salamat, mahal. Kumusta? Wow, napakasarap. Chinhao, paano mo ginawa? Itanong mo kung paano ko ginawa? Ito ay isang leak. Mahalagang balita. Ayon sa pinakabagong balita mula sa aming istasyon, 1 oras ang nakalipas. Ang proyektong Tian-E Lake na orihinal na binalak na paunlarin ng pamilyang Su mula sa probinsyang Kabisera ay binawi ng dayuhang konsorsyong Andrews. Ang pamilyang Su ay nahaharap na ngayon sa malaking utang, malapit ng mabuwag. Proyektong Tian-E Lake. Tian-E Lake ng pamilyang Su.
Hindi ba iyon ang proyekto ng Miss Su? Ang proyektong ito ay may kinalaman sa kapalaran ng lahat ng kumpanya ng Haicheng Group. Shinhao, may problema ang pamilyang Su. Maaari mo ba akong tulungan? Ito ay tungkol sa proyektong Tiane Lake, di ba? Oo, ito ang proyektong iyon. Napagkasunduan na ito kanina pa. Ngunit biglang nagbago ang isip ng dayuhang konsorsyo at nagpa siyang biglaan ngayong gabi sa Haicheng Grand Hotel ay muling pumirma ng kontrata sa pamilyang Jiang mula sa Zhongzhou. Hindi ba natutulog ang mga dayuhang ito? Nag-a-adjust sila sa jet lag. Shinhao, maaari mo ba akong tulungang mag-isip ng paraan upang mabawi ang proyektong ito? Huwag kang mag-alala, Linger. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa pamilyang Su at lahat ng kumpanya sa Haicheng, tiyak na aaksyonan ko ito. Wow, napakagarbo naman nito. Ang pamilyang Jiang ay talagang unang pamilya sa Zhongzhou. Isang party lang pero talagang kinuha nila ang buong lungsod ng Haicheng, ang pinakamahal na 7-star hotel. Ano ang alam mo? Ang party na ito ay espesyal na ginawa para salubungin ang dayuhang konsorsiyo. Ang minimum na halaga dito ay 30 milyon ha. Lilay. Lilay, ikaw ang pinakamagaling. Talagang isinama mo ako sa napaka-eksklusibong party na ito. Maliit na bagay ito. Sumusunod ako kay Amo Bao. Kung paglilingkuran mo ako ng maayos, lahat ng gusto mo ay makukuha mo, di ba? Lilay, ano ang gusto mo ngayong gabi? Kaya kitang bigyang kasiyahan. Lilay, tingnan mo. Siya iyong si Chinhao na nang-api sa akin noong nakaraan. Oy! Hindi ba ito ang dating asawa ng matalik mong kaibigan? Chinhao, hindi mo ba alam kung anong lugar ito? Bakit ka nandito? Hindi ba ito isang hotel? Bakit hindi ako pwedeng pumunta sa hotel? Ito ang pinakamahal sa Haicheng. Hotel. Ikaw na delivery rider. Anong karapatan mong pumunta rito? Umalis ka na dito. Pumunta ako dito para dumalo sa piging. Dumalo sa piging. Ha ha ha. Bakit? May problema ba? Chinhao, hindi mo ba alam ang iyong kakayahan? Ang piging na ito ay inorganisa ng pinakamayamang si Ginoong Zhang ng Zhongzhou para sa mga dayuhang konsorsiyo. Lahat ng dumadalo ay mga taong may kapangyarihan. Anong karapatan mong dumalo? Alisin mo ang marumi mong kamay. Shinhao, galawin mo ako? Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad. Kung hindi ka makakalabas sa pinto ng 7 Stars Hotel na ito. Paanong mag-sorry siya? Karapat-dapat ka ba? Hoy, sinong babae ka at ganyan ka makipag-usap sa akin? Ako si Cheng Yue, ang bagong chairman ng Tiancheng Group. Hahaha, Tiancheng Group. Sabi ko na nga ba Bakit ang lakas ng loob ni Chinhao? Kaya pala nakajowa ng mayaman. Kaka-break lang. Kayong dalawa? Nakahanap ng mayamang babae. Chinhao, galing mo naman. Pinalo mo ako? Walang galang. Tigilan mo ang pagtuturo. Ang pagpalo ko sa'yo, respeto na yan. Tingnan mo nga. Sila dalawa, sinaktan ako. Pinalo nila ang mukha ko, na magana. Hindi masakit, hindi masakit. Kung hindi masakit, ako na ang magdisiplina sa kanila. Ano ba yung Tiancheng Group? Ako ay nasa ilalim ni Amo Bao. Sa paningin ng isang taong may kapangyarihan tulad ni Amo Bao, ang Tiancheng Group ay parang langgam lang. Kay Amo Bao ka pala. Ang kapal ng mukha mong ganyan makipag-usap kay Amo Bao. Tawagin ang security chief. May gulo dito. Kapitan Wang, pumasok ito ng walang imbitasyon. Baliin ang kanyang mga binti. Mga kapatid, pumunta lang kami sa handaan. Mamaya na dadalhin ni Xiaobao ang imbitasyon. Hindi naman kailangan ng ganito karaming tao, di ba? Paano ka nakilala ni Panginoong Bao? Sige, gawin nyo na. Tumigil kayo. Panginoong Bao, nandito na kayo. Panginoong Bao, may bastos na tao dito na nagkakagulo. Buwisit. Pinapalo pa si Ginoong Chin. Ilang ulo ba ang meron ka? Panginoong Bao, wala siyang kwenta. Panginoong Bao, baka nagkakamali kayo. Kilala ko si Chinhao. Isa lang siyang lalaking iniwan ng babae. Tumahimik ka. Kung lalaitin mo pa si Ginoong Chin, ilulubog ko kayo sa ilog para maging pagkain ng isda. Paumanhin, Ginoong Chin. Kanina lang, naabala si Xiaobao. Ano? Pinasama ko ang loob mo. Lumayas na kayo. Ginoong Chin, paano ninyo gustong parusahan ang dalawang ito? Sabi mo kanina,
sisirain mo ako. Wag! Chin Hao! Kinong Chin! Kinong Chin! Mali ako! Kinong Chin! Chin Hao, mali ako. Dahil pinakamatalik na kaibigan ko si Tingting. Patawarin mo na ako. Kung ano ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Hilahin palabas yang dalawang kadiri. Hilahin at bugbugin. Wag po, Boss Leibao. Si Mr. Chin ay nasa teritoryo ng Haicheng. Hanggat nandito si Leibao, pwedeng maglaro ka ng todo. Walang mangahas, nagawan ka ng masama. Boss Leibao, Siwo. Ang yabang mo naman. Boss Leibao, sino si Yulo? Si Xiuluo ang pinuno ng underground sa probinsya. May libo-libong mamamatay tao sa kanya. Marami na siyang pinatay. Tinatawag siyang Mo2, Mo2, Mo2. Bakit siya nandito? Ang ganda-ganda ng ate na ito. Pero isa pala siyang babaeng demonyo na walang awa sa pagpatay. Leibaw. Sa Haicheng, ikaw ang may kontrol. Xiuluo, hindi tayo magkakasangkutan. Anong ibig sabihin ng sinabi mo? Anong ibig sabihin? Gusto kitang patayin. May reklamo ka pa ba? Gusto mo pa bang lumaban? Ikaw si Chin Hao. Oo ate, ako iyon. Ikaw ang pumalo kay Katiwala Jiang? Oo, deserve niyang bugbugin. Ako ang pumalo. May tapang ka naman. Pero ang taong makakapagsalita sa akin ng ganito, ikaw ang una. Ngayon, hahayaan kitang mabuhay. Pero kailangan mong putulin ang sarili mong mga binti. Sandali, Xiuluo. Nawala ang kakudlasong ng pamilya Jiang. Binayan ko na. Ang nangyari ngayong nakaraan ay walang kinalaman kay Chi. 943. Kung may problema ka, sa akin mo harapin. Ano? Ibig mong sabihin, kakalabanin mo ako para sa batang ito? Kalabanin ang pinuno ng probinsya na si Xiuluo. Hindi ako karapat-dapat, pero ako si Leibao. Sa loob ng mahigit 10 taon, umasa lang ako sa aking prinsipyo ng katapatan. Dahil gusto mong mamatay, huwag mo akong sisihin kung maging walang awa ako. Patayin sila. Huwag kang matakot, Yue. Chin Hao! Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Imposible. To. Ikaw si Xiuluo, di ba? Ikaw ang hari ng probinsya, di ba? Putulin mo ang sarili mong mga binti, di ba? Ako ay mula sa pamilya Jiang ng Zhongzhou. Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Tapos na ang karanasan sa X-Ray Vision Superpower. Tapos na ang karanasan sa Music Master Superpower. Mag-aalas 2 na. Oras na para sa raffle. Master Bao, papasok na tayo. Ang babaeng demonyo na ito, ikaw na ang bahala. 1 minuto na lang at makakapag-raffle na. Pagpalain nawa ako ng Diyos. Sa pagkakataong ito, ayoko na ng touch of gold. Bigyan mo ako ng mas malakas na superpower. Tulungan si Sushia na mabawi ang proyekto. Chin Hao! Lahat naging question mark na. Wala namang pagbabago sa pagkakataong ito. Bahala na. Iikot na ang golden wheel. Mag-draw na ako. Chin Hao! Anong ginagawa mo? Superpower! Superpower! Ano ka ba? Anong problema mo? Huwag kang matakot, amo. Ako ang iyong lucky angel. Bawat oras, bibigyan kita ng random superpower. Lucky Angel. Ngayon, ibibigay ko sa'yo ang unang superpower. 100% charm. Epektibo simula ng gamitin. 1 minuto lang ang bisa. 100% charm. Epektibo simula ng gamitin. 1 minuto lang ang bisa. Chin Hao, wala ka namang lagnat. Bakit ka nagsasalita ng walang katuturan? May lagnat siya, syempre. Miss Cheng, sabi mo wala siyang lagnat. Paano siya naglakas loob na kalabanin ng pamilya Zhang? Chin Hao, ano ang gagawin natin? Steward Jiang, huwag kang magalit. Ang pamilya Cheng ay hindi nangangahas na saktan ng pamilya Jiang. Sa ngalan ng pamilya Cheng, nais naming ipahayag sa pamilya Jiang na mula ngayon, ang pamilya Cheng ay susunod sa lahat ng gusto ng pamilya Jiang. Mabuti, ikaw ay isang aso ng pamilya Zhang.
Teka, Shushu Ching, bakit mo kinakatawan ng pamilya Cheng? Ako ang Hai Cheng, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Cheng. Anong karapatan mo para magmalaki at magpakita ng kapangyarihan? Magbigay ng utos? Tagapamahala, Jiang. Hindi ko kayang pamahalaan ang babaeng ito. Kaya mo yan. Mula ngayon, kukunin ng angkan naming Zhang ang Overseas Group, ang proyekto ng Swan Lake na aming ipupuhunan. At ikaw ay aangat sa isang iglap. Mangangasiwa ka sa pagpapaunlad ng proyekto ng Swan Lake. Tagapamahala, Jiang. Totoo ba ang sinasabi ninyo? Ako ang nagsasalita para sa angkan Jiang ng Zhongzhou. Siyempre, bawat salita ko ay may bigat. Kung gayon, tagapamahala, Jiang. Kailangan ninyo akong turuan ng mabuti mamayang gabi. Paano pamahalaan ang mga empleyado? Walang hiya. Sinong sinasabi mong masamang babae? Ikaw ang sinasabi ko. Ikaw ay nasa itaas ng karamihan. Bakit mo papapatulan ang mga walang kwentang ito? Ang layunin ng angkan Jiang sa Haicheng ay nangangailangan ng 3 aso. Kulang pa ng 2. Sino sa inyo ang handa? Mababago na ang Haicheng. Sino man ang makakasama sa Angkan Jiang, yayaman na pero hindi tao ang kailangan ng Zhang, kundi aso. Bakit hindi pa dumarating ang susunod na superpower? Anong silbi ng bigyan ako ng charm points? Tagapamahala Jiang. Ako. Taga Haicheng ako. Pamilyar na ako sa lugar. Handa akong maging aso ninyo. Hahaha, mabuti! Ikaw ang electronic dog ng angkan Zhang. Kailan pa naging walang dangal ang mga taga-Haicheng? Ikaw na naman, bastos na babae. Sino ang nagpapasok sa iyo? Ano ka ba para sumigaw sa akin? Lalakas loob mo na saktan ako? Kuya Chinhao, nakarating ba ako sa tamang oras? Tamang-tama. Sobrang tama. Huwag kang mag-alala, Miss Cheng. Hindi ako dito para agawin ang lalaki mo. Miss, kailangan natin ng tulong ng pamilya Zhang. Bakit mo pa tinutulungan ang taong ito? Anghel na tagapag-alaga, hindi ba sinabi mo na may kapangyarihan ako? Maaari mo ba siyang patahimikin para sa akin? God? Wala namang epekto. Hindi ka lumapit para humingi sa akin? Anong anghel ang hinilingan mo? Zhang, binigyan kita ng respeto. Xiaoqing, ikaw. Ang gwapo ng Kuya Chinhao ko. Wala sa inyo ang pwedeng magsalita ng masama tungkol sa kanyang Kuya Hao. Kuya Hao. Xiaoqing, anong problema mo? Miss, Sa unang pagkakataon, akala ko napakagwapo ni Kuya Hao. Gusto ko siya ng sobra. Ang galing ng charm effect na ito. Halata talaga. Chinhao, anong nangyari sa mga taong ito? Hindi mo ba napansin na bigla akong naging pogi? Sa puso ko, lagi kang pogi para sa akin. Mukhang ang epektong ito. Dat ay epektibo lang sa mga walang gusto sa akin. Tama na, Chinhao. Dito ang party ng pamilya Zhang para sa mga overseas investors. Hindi ito lugar para manligaw ka. At ikaw, nangangahas kang sumigaw sa akin? Mga ate, may nangaapi sa akin. sino ang nagsabing walang kapangyarihan si Hao? Ibibigay ko ang Lihe Group sa kanya. Sino man ang mang-aapi sa iyo, tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo. Ano naman ang pamilya Zhang? Kuya Hao, lumipad ng matapang! Ang mga magagandang babae ng Haicheng ay susunod sa iyo, magpakailanman. Lakas loob mo akong saktan? Mga ate, para kay Kuya Hao, lipulin ng pamilya Zhang. Laban tayo sa kanila. Sige, laban. Suntukin! Sige, suntukin ng malakas. Tama, ate, tapakan mo siya. Natapos na ba ito? Katiwala Zhang, bakit ka na ganyong ganito? Papatayin ko kayong lahat? Ano sa tingin ninyo? Hindi ka pa ba nasuko? Gusto mo bang ako mismo ang gumawa? Ikaw! Ikaw! Lao Jiang, mukhang hindi mo mapigilan ang mga palaka sa ilalim ng balon na ito. Nangahas kang galawin ng tao ko?
Tingnan natin kung ilang ulo ang mayroon ka. Si Jiang Yang, ang panganay na anak ng pamilya Jiang. Dahil dumating ang isang tao tulad ni Young Master Zhang sa Haicheng, babaliktad ba talaga ang Haicheng? Young Master Zhang, sa wakas dumating ka na. Mga taong nakakahiya. Linger, ang tagal na hindi nagkita. Maganda ka pa rin. Chin Hao, siya si Zhang Yang, ang panganay na anak ng pamilya Zhang. Chin Hao, tama ba? Ano? May problema? Hindi ka ba sawa sa buhay? Nangahas kang yakapin ang fiancé ko. Sino ang fiancé mo? Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Linger, hindi mo pa alam. Para iligtas ang pamilya Su, pumayag na ang ama mo na pakasalan mo ako. Ano? Imposible. Walang imposible. Ngayon, ang pamilya Zhang ay nakipagtulungan na sa dayuhang konglomerato. Basta pirmahan natin ang kontratang ito ngayon, ang pamilya Zhang ay mananatili sa tuktok ng mga mayayamang pamilya. At ikaw, Chin Hao, isang palakas sa ilalim ng balon lamang. Sa halip, itong binibini. Sa tingin ko, may itsura ka naman. Paano kung ganito? Ngayong gabi, pumunta ka sa kwarto ko at ililigtas ko ang pamilya Cheng. Jiang Yang, naghahanap ka ng gulo. Chin Hao, bastos ka! Paano ka nagsasalita kay Ginoong Zhang? Ang mga narito ngayon ay pawang mga taga-Haicheng. Mga kilalang tao mula sa iba't ibang sektor. Puno ng mga VIP. Okay lang na galitin mo ako. Pero kung galitin mo ang dayuhang konglomerato, baka ang buong Haicheng ay mabaligtad dahil sa iyo. Ganito na lang. Kung sino ang makapagtataboy kay Chin Hao, na taong naghahanap lang ng pangalan, sa labas, ipapangako ko na bibigyan ko kayo ng taong kontrata ng pamilya Zhang. Isang diyan, taong kontrata sa hinaharap. Bata, naglakas loob kang sumalungat sa makapangyarihang pamilya Zhang? Ang Lihe Group ay handang kumilos para tuluyang i-blacklist si Chin Hao. Lumabas! 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 Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad kay Ginoong Zhang? Kayo lahat ay mga makapangyarihan sa Haicheng. Gusto ba ninyong maging aso ng pamilya Zhang? Ang maging aso ng pamilya Zhang ay isang pribilehiyo para sa mga taga-Haicheng. Ang Tiancheng Group ninyo ay nangunguna sa Haicheng ng napakatagal. Panahon na para magbago. Tama. Sa tulong ng pamilya Zhang ng Zhongzhou, ano ba ang Tiancheng Group? Madali lang itong wasakin. I-block ang Tiancheng Group. Hi! Gusto mong lumaban? Hi! Natakot ako! Alam mo ba ang dalawang ito sa likod ko? Sila ay mga dalubhasa sa Huajin. Huajin, Hindi mo alam ang Huajin? Lao Jiang, hindi mo ba sinabi na siya rin ay isang martial arts expert? Bahala na. Patayin siya. Master, isang oras na lang, ang ikalawang superpower ng round ay ibibigay na. manipulasyon. Ginoong Zhang, inaapi mo ang mga ordinaryong tao, pero walang magandang kahihinatnan. Payo ko sa'yo, mag-ingat ka. Pinapayuhan mo akong mag-ingat? Alam mo ba kung sino ako? Ako si Ginoong Zhang, nagiging ulap ang aking kamay. Ibinaba ko, nagiging ulan. Kailangan ko bang sabihin mo sa akin na mag-ingat? Chin Hao, si Zhang Yang ay isang baliw. Gusto mo bang mamatay? Chin Hao, umalis ka na. Kami na ang bahala dito. Ayos lang, hindi pa ako sa punto na magtago sa likod ng isang babae. Halika, Ginoong Zhang, ipakita mo sa akin ang galing ng dalawa mong Huajin expert. Ang yabang bata, isang eksperto sa Huajin, ay sapat na para harapin isang tropa na 30 tao. Ilang buhay mayroon ka? Pakipaghamon sa isang Huajin expert. Chin Hao, sabi mo kaya mong lumaban? Tingnan natin kung paano ka mamatay. Ang daldal mo, lalaban ba tayo o hindi? Atakihin na! Eksperto sa pag-iwas ng puwersa. Nakakatakot talaga. Bakit hindi tayo tumakbo? Baka masaktan tayo, lugi tayo. Chin Hao, Wala yan, ako na. Lumapit kayo. Manipulasyon. Hindi ba yan ang manipulasyon? Bakit gumagalaw pa? Kuya Chin Hao, anong ginagawa mo? Akala ko talaga, ano bang tunay mong kakayahan? Ano pang hinihintay mo? Bakit nakatitig ka lang? Sige, patayin siya. Teka, Nagpapanggap. Gawin mo siya.
Hunyuan Kiang Kun Zuan. Ito, anong nangyayari? Wang Defa, bakit mo sinasaktan ang sarili mong tao? Hindi ko inaasahan na ang kontrol na ito ay nangangailangan ng spell. Zhang Yang, mukhang ikaw, ang master ng Huajin, ay hindi naman ganoon kagaling. Wang Defa, gusto mo bang magrebelde? Utos ng langit at lupa suntok. Master, ang taong ito ay marunong ng salamangka. Ano ba ang ginawa mo sa kanya? Anong kinalaman ko diyan? Baka ay nagising ang konsensya ng master ng Huajin, gustong tanggalin ang masama para sa bayan. Paano mo ako nagawang saktan? Master, huwag kang mag-alala. Baliktad ang langit at lupa lansihin. Paano mo ako nagawang saktan? Lao Jiang, saktan mo siya para sa akin. Master. Lao Zhang, Kuya Chin Hao, ang gwapo mo. hindi ko mapigilan ang sarili ko. Master? Master? Master, Katiwala Jiang, ang galing ng suntok mo, tuloy. Jiang Dekwan, gusto mong mamatay? Hindi ko sinasadya. Ayoko rin, Master. Hindi ko inaasahan na ang kontrol na ito ay napakalakas pala. Master, Kuya Chin Hao, anong nangyari? Ikaw ba ang gumawa nito? Hulaan mo kung ako ba ang gumawa? Ginoo. Pasensya na po. Pasensya na po, aalis na ako. Papatayin ko kayong lahat. Umalis kayo, sabi ng amo mo. Hindi mo ba narinig? Umalis! May 10 minuto pa bago mag-1 oras. Sana ang susunod na superpower ay makatulong sa pamilya Su. Kapag nakuha na ng pamilya Zhang ang kontrata, hindi lang ang pamilya. Sunin nyo. Lilipulin ko kayong lahat. Ginoong Zhang, wala akong kinalaman diyan. Ginoong Zhang, maawa ka sa amin. Handang sumuko sa pamilya Zhang. Ginoong Zhang, lahat ay dahil sa taong ito. Wala akong kinalaman diyan. Ginoong Zhang, huwag kang masyadong manakit. Ikaw, isang aso ng pamilya Su, may karapatan kang umangal? Bata, sasabihin ko sa iyo, dumating na ang dayuhang consortium. Kahit lumuhod ka ngayon at magmakaawa, huli na. Itong 2 babae ay akin. Pagkatapos kong paglaruan sila, ihahatid ko sila sa slums. Lakas loob mo? Chin Hao, ano ang gagawin natin? Jiang Yang, papatayin kita ngayon. Kung gagalawin mo ako, isusumpa ko na dahil sa'yo, ang buong Haicheng ay magiging libingan. Chin Hao, tumigil ka! Dumating na ang Andrew Consortium. Andrew Consortium. Mga kasapi ng Andrew Group, malugod naming tinatanggap kayo sa handaan ng aming pamilya Zhang. Dumating ang Andrew Consortium. Paumanhin sa hindi namin pag-abot sa inyo ng pamilya Cheng. Binabating ang Teng Yuan Group, ang Andrew Consortium. Pinabati ng Lihe Group, ang Andrew Consortium. Maligayang pagdating, maligayang pagdating, maligayang pagdating, Zhang. Napakasama ng kapaligiran dito. Ginoo, ang Siago ay mahirap at ligaw na lugar. Siyempre hindi kasing sariwa ng kapaligiran namin doon. Vitali nga, Pasensya na sa inyong dalawa dahil lang sa isang walang kwentang tao. Siya ang nanggugulo. ang mga taga-Siago ay walang magandang asal. Pwe, Chin Hao, nangahas kang insultuhin ang Andrew Consortium? Binatang Zhang, parang kulang sa sinseridad. Pinaaakyat mo ang ganyang klaseng tao. Narinig mo ba? Umalis ka na. lumabas! 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 Tumahimik at lumabas! Ito ang teritoryo ng ating dakilang Siago. Bilang isang bansang may magandang asal, tinatanggap namin ang mga panauhing galing sa malayo. Ngunit ang mga tulad mo na trader na ipinagbibili ang lahi para sa pansariling kapakanan ay hindi karapat-dapat manatili dito. Ano ka ba? Lakas ng loob mong murahin ako. Kuya, inaapi niya ako. Ang mga aso sa liblib na lugar na ito ay dapat patayin.
Naparito kami para mag-usap ng negosyo. Oo, Mr. Spencer. Pirmahan na natin ang kontrata. Na, Sandali? Mr. Spencer, ako si Suling Air ng Pamilya Su. Dati pa naming kasunduan na sa amin ng Pamilya Su. Bakit biglang kinansela ang partnership natin? Ang ginagawa ng Ginoo, kailangang magpaliwanag sa isang babaeng taga siya? Akala ko ang kilalang Andrew Group ay may magandang pananaw. Ngayon, mukhang hindi naman ganoon. anong sinabi mo? Tama na, Vin. Zhang, hindi ako nasisiyahan sa piging na ito. Mukhang kailangan nating muling pag-isipan ang partnership natin. Ano? Mr. Spencer, ang pamilya Zhang ay may kasunduan na pumirma ng kontrata sa inyo. Wala kang dapat pagsisihan. Jiang Yang, ikaw rin? Parang aso na nagmamakaawa. Kung dahil sa iyo, nasira ang partnership natin sa Andrew Group, papatayin ko kayong lahat. Mr. Spencer, baka naman pwede ninyong pag-isipan muli. Kung hindi talaga, pwede rin kayong makipag-partner sa Pamilya Cheng. Dahil parehong gusto ng pamilya Zhang at Su ang partnership na ito, kaya bakit hindi? Kayo na lang muling magkumpetensya? Swan Lake? Sa hinaharap, magiging ang pinakamalaking auction center sa mundo. Kailangan namin ng isang taong may magaling na mata para paunlarin ito. Ngayon, pumunta ako sa Xiaguo at may dala akong 3 kayamanan. Kung mahuhulaan ninyo ang presyo ng mga ito, makikipag-partner ako sa isa sa inyo. Hindi ako marunong sa ganyan. Ang pamilya Zhang ay sobrang yaman at malawak ang negosyo. Maraming connoisseur ng antik, talo ka, Qinhao, kahit kailan. Tulad ko, isang taong nasa mataas na antas, ay yuyurakan ang mga tulad mo sa ilalim ng aking mga paa. Ano ang gagawin natin? Qinhao? Ayos lang, Linger. Mr. Spencer, kumakatawan ako sa Pamilya Su para dumalo sa paligsahang ito. Ikaw lang? Ako lang. Sana'y protektahan ako ng munting anghel. Kailangan ko ng kapaki-pakinabang na kakayahan. Wala ka bang alam sa mundo? Karapat-dapat ka bang makipagkumpetensya sa akin? Kapag nakuha ko na muli ang kontrata, tingnan mo kung paano ko kayo lalaruin. Ang dami mong satsat. Wala ka bang kumpiyansa? Mr. Spencer, magsimula na tayo. Diyos ko! Ang maskara ay purong ginto. Tiyak na daan-daang libo iyon. Tsk, talagang probinsyano ka. Ito ay nakuha ko noong nakaraang taon. Hulaan ninyo ang presyo nito. Magkano ang halaga sa merkado? Qinhao, ikaw na ang bahala. Nakita mo ba ang lihim? Palakas sa ilalim ng balon. Kaya mo ba? Ano? Hindi ko nakita. Kaya mo bang makita? Ang maskara ng paraon. Ito ay mahigit 100 taon na. Ngayon, ang halaga nito ay hindi bababa sa 30 milyon. Mr. Spencer, tama ba ako, Jiang? May paningin ka nga. Narinig mo ba? Palakas sa ilalim ng balon. Palakas sa ilalim ng balon. Talo ka. Kuya Qinhao, ano ang gagawin natin? Huwag mag-alala. May dalawa pa tayo, di ba? Nagmamatigas ka pa rin? Kung gusto nyo maglaro, lalaruin ko kayo hanggang dulo. Mr. Spencer, ituloy natin. Malapit na. Malapit na. Ma'am, 1 oras na naman. 3 superpower ng round na ito ay ibibigay na. Nakuha ko na ang numerong ito. Ano na namang trip mo, Qinhao? Baliw ka ba? Kung may sakit ka, magpatingin ka. Qinhao, ano ang alam mo? Alam ko na kung paano mag-assess ng mga kayamanan. Ngayon, kailangan ko lang tumingin sa isang bagay ang orihinal na presyo at return rate lalabas sa isip ko. Sa madaling salita, sa mundong ito, sa loob ng 1 oras, walang kayamanan na hindi ko makikilala. Tsk, sayang sa oras, bilisan mo. Baka mainip si Mr. Spencer. Oo nga, hindi dapat siya mainip. Anong ginagawa mo, Daxia? Qinhao, bitawan mo na! Kung masira ang antigo, kaya mo bang bayaran? Nagpapanggap. Huwag kang kabahan. Nagtitipid lang ako ng oras. Hindi na kailangang alisin ang takip. Ang halaga ng bagay na ito ay 50 milyon. Nagmamagaling. Mr. Spencer, sa tingin ko, yang batang iyon puro kalokohan. Gino, paano mo nahulaan? Ano? Kuya Qinhao, paano mo nalaman? Imposible.
Ang sandatang ito, binili ko ito ng malaking pera. Ang presyo sa merkado ay 50 milyon nga. Maaari bang sabihin sa akin ng ginoong ito? Paano mo nalaman? Siguradong hula lang iyan. Hula. Anong klaseng espada ito? Napakaliwanag ng liwanag. Matalim at nakakatakot. Isang tunay na mahalagang espada ito. Kinhaw, ano ang ginagawa mo? Ang espadang ito ay tinatawag na Long Yuan, ginawa para sa hari. Ipinagkaloob ng langit ang kapangyarihan upang pamunuan ang mundo. Ang mga hindi pinagpala ng mayamang tadhana ay hindi maaaring magkaroon nito. Ito ang pambansang kayamanan ng ating dakilang siya. Kahit hindi ko pa ito nakikita, naramdaman ko na ang mapaminsalang aura nito. Ang aura ng pagpatay at digmaan. G. Spencer, hindi sa iyo ang espadang ito. Tama ba? Ang lakas ng loob. Anong pambansang kayamanan? Ito ay pribadong koleksyon ng Ginoo. Kin, ang espadang ito ay talagang pambansang kayamanan ng inyong bansa. Dumating ako ngayon upang ibalik ito sa tunay na may-ari. Ano? Paano nangyari? Paano niya nahulaan lahat? Chinhao, hindi ka naman hula lang, di ba? Ang tumpak. Sinong nagsabing hula lang? Dati pinapabasa ka ng maraming libro. Gusto mo pa ring mag-alaga ng baboy. Ang kulit mo. Kinhao, ang pamilya Su ngayon ay umaasa na lang sa iyo. Huwag kang mag-alala, Ling Er. Ano? Jiang Xiao, ngayon, pantay na tayo, di ba? Natalo ka lang ng isang beses. Swerte lang yon. Akala mo talaga marunong kang mag-appraise ng antigo? Mr. Spencer, ituloy natin. Chinhao, ikaw muna ngayon. Tingnan natin kung ilang beses ka pa makakahula ng tama. Anong nangyayari? Ang huling antigo. Kung sino sa inyo ang makakahula ng halaga nito, ang aming Andrew Group. Ang partnership ay mapupunta sa kanya. Jiang Xiao, nakikilala niyo ba? Sa tingin ko, ang antigong ito ay walang halaga. Mr. Spencer. Niloloko niyo lang ba kami? Ang bagay na ito, naiintindihan ko na. Ang bagay na ito ay isang walang katumbas na kayamanan. Talo ka. Tao lang siya. Ito ay isang ordinaryong krus lang. Sa aming bansa, wala itong halaga. Narinig mo ba? Wala kang pinag-aralan. Kuya Chinhao, tayo. Ang halaga ng bagay na ito ay depende sa tao. Para sa marami, ito ay talagang walang halaga. Ngunit para kay G. Spencer, ito ay isang kayamanan na walang katumbas. Hindi ba ako nagkamali? Wala itong halaga? Para sa akin, wala talaga. Katulad ninyong mga taga siya. Ginoo, ikaw. Ang kayamanan na ito, para sa akin, talagang walang katumbas. Paano naman? Ito ay isang ordinaryong krus lamang. Tama. Ito ay tunay na isang ordinaryong krus. Ngunit ang krus na ito ay iniwan sa akin ng yumaong asawa ko. Para sa akin, ito ay walang katumbas na kayamanan. Ginoo, hindi ko alam na ito ay iniwan ng inyong asawa sa inyo. Isang taong nakakalimot sa kanyang pinagmulan. Sa tingin ko, hindi ka angkop na manatili sa Andrew Group. Tanggal ka na. Tungkol naman sa iyo, Jiang, hindi ko inaasahan na ikaw ay walang respeto. Sa tingin ko, ang partnership na ito ay dapat nang kanselahin. Imposible. To. Jiang Yang, talo ka. Chin, labis kong hinahangaan ng mga taong katulad mo na may pambihirang pananaw. Ang aming Andrew Group ay handang kumuha sa iyo sa mataas na sahod. Pasensya na, Mr. Spencer. Sanay na akong malaya. Wala pa akong planong iyon. Baliw ka ba? Maraming taong nagpupumilit na makapasok sa Andrew Group at tinanggihan mo lang. Ay, nakakaawa naman. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Siyempre, walang problema. Tungkol sa bagong proyekto ng kolaborasyon na pagpasyahan naming ibigay kay Miss Su at saka, bilang kaibigan, hinihiling ko kayong maging consultant sa mga proyektong ito. Masyado akong natutuwa na tumulong. Ipinapahayag ko na. Ang Su Group
mula ngayon, ay magiging bagong pangkalahatang ahente ng Andrew Group. Imposible, Spencer. Ito ay pagtataksil. Ang pamilya Zhang ay nagbibigay sa inyo ng milyon-milyon bawat taon. Ngayon, maglakas loob kang sirain ang kontrata. Kung ayaw maniwala, papatayin ko kayo. Zhang, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang mga tao natin ay naniniwala sa interes. Tanging si Chin na katulad nito. Ang taong may kakaibang pananaw ay may pagkakataong makipagtulungan muli sa amin. Kasinungalingan, dahil lahat sa iyo. Tatawag ako ng tao ngayon para patayin ka. Tay, manahimik ka. Tingnan mo ang ginawa mo. Lahat dahil sa iyo. Ngayon ang Andrew Consortium ay tinapos na ang lahat ng aming mga proyektong kooperasyon. Ang pamilya Zhang natin ay bangkarote na. Hindi. Imposible. Spencer, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kaya ko. Gusto ni Zhang na humingi ng tawad. Huli na. Kin, kapag tuluyan ng bangkarote ang pamilya Zhang, ang Andrew Group natin at lahat ng proyekto sa pamilya Zhang ay ibibigay sa iyo. Tungkol naman sa iyo, hintayin mo ang mga pinagkakautangan na dumating at mamatay ka na. Kaya pala lahat ng ito ay isang panaginip lang.